7:00 pa lang ng umaga, buhay na ang FlexiFit Gym sa mga customer na maagang nagpapawis. Nakaupo naman sa reception desk si Peach na may masiglang ngiti sa labi. Nakasuot ang dalaga ng kulay peach na polo shirt na may logo ng gym. Ipinare sa itim na slim jogging pants at puting rubber shoes. Good morning! Masayang bati ni Peach nang bumukas ang pinto ng gym. Pumasok ang isang lalaki at nagpalingalinga sa paligid na parang may hinahanap. Naka-gray sleeveless workout shirt ito na humahapit sa machong katawan at nagpapalitaw sa maganda nitong biceps. Pinarisan pa yon ng itim na athletic shorts na hanggang tuhod at isang pares ng puting rubber shoes. May maliit itong gym bag na nakasabit sa balikat at may tuwalya na nakalagay sa leeg. Halata rin sa katawan nito na sanay ito sa mga pisikal na aktibidad. Welcome to Feed Zone Gym, sir. First time niyo po ba rito? Tanong niya sa mas malakas na boses para makuha ang atensyon nito. Bumaling sa kanya ang lalaki. Sandali siya nitong pinagmasdan bago dahan-dahang umiti. Lumitaw ang dimple sa kanang pisngi nito at lalo pang naging kapansin-pansin ang mukha nitong may pagkachnito at bahagyang mestizo ang dating. Yes miss. Napadaan lang ako dito at iniisip ko kung kukuha ba ako ng membership. Malapad nang umiti si Peach na mas lalong napasingkit sa dati na niyang singkit na mga mata. Sir, warning lang po. Maraming napapadaan dito na halos ayaw nang umalis. Kung aalis naman sila, bumabalik-balik pa rin makailang araw. Natawa ang lalaki. Ganun ba? Bakit naman? Side effect po ng gym namin yan. Gusto mo po bang subukan? Biro ni Peach habang inaabot ang isang form at ballpen. Diskarte na rin yon para magkaroon ng bagong member ang gym. Napailing ang lalaki habang nakangiti, pero tinanggap din ito ang form at ballpen. Sige, susubukan ko. May freebies bang receptionist kapag lifetime membership ang kinuha ko? Yes sir, free mong makikita ang receptionist sa tuwing pupunta ka rito. Free mo rin siyang makakausap at nagbibigay rin siya ng free advice sa mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng gym. No choice po kayo dahil nag-iisa lang ang receptionist dito. Kung sakali, siya lang ang magiging freebies mo. Masigla niyang tugon sa biro nito. Muling napatawa ang lalaki bago umupo sa harap ng desk. Nagsimula itong magsulat sa form saka muling ibinalik ang papel at ballpen sa kanya. Aasahan ko ang freebies miss para ganahan ako sa pagpunta rito. Tinignan ni Peach ang papel. Nakakaasa ka, Sir Owen Kim. Sabi niya habang binabasa ang pangalan ng lalaki sa papel. Itinaas pa niya ang nakatikom na kamao para i-cheer to. Fighting lang palagi, sir. Sa katawan mo palang mukhang sanay ka naman sa ehersisyo. Pero kung mapapagod ka, isipin mo na lang ang membership mo. Sayang kung hihinto ka lang. Napahalakhak si Owen sa sinabi niya. Okay, salamat sa advice mo. Ano pala ang pangalan mo, miss? Peach Magno po. Ilang taon ka na? 27, Sir Owen. Oh, I see. Owen na lang itawag mo sa akin, Peach. Pwede ko bang makuha ang number mo? Oo naman, Owen. Hindi ko pinagdadamot ang number ko sa mga customer na gym. Libre din to at kasama sa freebies mo. Kumuha siya ng isang calling card sa drawer saka ibinigay kay Owen. I mean, yung personal number mo gusto ko makuha. Hindi contact number ng gym. Yan lang ang pwede kong ibigay sa'yo, Owen. Wala kasi akong ginagamit na phone sa ngayon eh. Mukhang dismayado naman to. Pero tinanggap pa rin ito ang calling card. Alright, thank you for this and nice to meet you. Nice to meet you rin, Owen. Tipid itong umiti bago pumunta sa bakanting treadmill at nagsimulang mag-exercise. Bumalik naman si Peach sa pag-aayos ng mga forms sa reception desk. Paminsan-minsan ay masigla siyang bumabati sa tuwing may pumapasok na customer. Habang abala sa ginagawa, muling bumukas ang pintuan ng gym. Inihanda niya ang masiglang ngiti para batiin ang bagong pasok. Pero kumunot ang noo niya nang makitang natatakpan ng hoodie jacket at face mask ang mukha nito. Sir, naligaw ka ba rito? Tanong niya rito. Lumapit ang lalaki sa kinauupuan niya at marahan nitong ibinaba ang suot na face mask. Peach, ako to. Napasinghap siya nang makilala ang lalaki. Napatingin pa siya sa paligid para siguraduhin kung may nakakita rito. Napansin niyang nakatingin si Owen sa direksyon niya na may hawak ng dumbbell. Pero bumalik rin ito sa ginagawa. Ano ginagawa mo rito, Bernard? Malamig niyang tanong sa dating nobyo. Peach, alam ko na ang dahilan kaya nakipaghiwalay ka sa akin. Please, hayaan mo samahan kita hanggang dulo.
Mahal na mahal kita at alam ko mahal mo pa rin ako. Bernard, 3 buwan na tayong hiwalay dahil wala ring patutunguhan ang relasyon natin. Mag-focus ka na lang sa buhay na meron ka ngayon. Magiging sagaba lang ako sa mga pangarap mo. Walang kwenta kahit magtagumpay ako kung wala ka sa tabi ko, Peach. Pakiusap, ibalik natin yung dating tayo. Wala nang tayo, Bernard. Meron pa, kung babalik ka sa akin. Pagpupumilit nito, mapaklang umiti si Peach. Diretso niyang tinitigan sa mga mata si Bernard. Bakit kailangan mong ipagpilitan ang sarili mo sa akin kung may kasintahan ka na? Hindi ka ba nakokonsensya na niloloko mo lang siya? Magpakalalaki ka nga at panindigan ang relasyon niyo. Hindi yung nagpupumilit ka makipagbalikan sa ex-girlfriend mo. Alam ko may pakialam ka pa rin sa akin, Peach. Kaya inaalam mong nangyayari sa buhay ko. Patunay lang yun na mahal mo pa rin ako. Pangungulit pa rin ito. Wala na akong pakialam sa'yo, Bernard. Pinagmalaki lang sa akin ng mami mo ang bago mong girlfriend kaya nalaman ko. Kapatid daw ng CEO at malayong-malayo sa akin. Sa bagay, kahit noon tayo pa, pumipili na siya ng mapapangasawa mo. Ikaw ang mahal ko, Pero hiwalay na tayong dalawa. Putol niya sa sasabihin nito. Mahal mo pa rin ba ako? Hindi agad nakasagot si Peach. Aminado siya sa kanyang sarili na mahirap kalimutan ang 2 taon nilang relasyon ni Bernard. Mahal niya ang lalaki. At ito ang nakasama niya noong naulila sila sa mga magulang. Pero unti-unti siyang kumakawala sa pagmamahal na yon. Mas mabuti na yung ganito, kaysa manatili siya sa tabi nito. Hindi na kita mahal. Iwas tingin niyang tugon. Hindi ako naniniwala sa'yo, Peach. Alam kong kailangan mo ko ngayon. At narito ako, handang bumalik sa'yo. Kung babalik ako sa'yo, makakaya mo ba akong ipagtanggol sa mata pobre mong ina? Magagawa mo bang panindigan ang relasyon natin nang hindi nakikinig sa mga sulsol niya? Natahimik sandali si Bernard. Napailing na lang si Peach dahil alam na niya ang kasagutan. Sunod-sunuran pa rin ito sa mommy nito. Tulad ng sinabi ko, wala nang tayo at hindi na ako babalik sa relasyong yun, Bernard. Kaya sana ito na ang huli nating pagkikita. Hindi ako papayag, Peach. Magkikita pa tayo pagkatapos kong ayusin ang relasyon ko kay Olivia. Babalikan kita at muli tayong magsasama. Saad nito bago umalis. Napabuntong hininga si Peach. Kumirot ang ulo niya sa biglang pagsulpot ni Bernard. Kaya marahan niyang hinilot yon. Kanina lang, masaya ka. Bakit ngayon mukhang problemado ka na? Lumingon si Peach sa pinanggalingan ng boses at muli siyang umiti nang makita si Owen. Bumabakat ang maganda nitong katawan sa basang sando. Marahan ang paghinga nito tanda ng pagod. Pero nagmukha itong bagong ligo sa pawisang buhok na bahagyang tumutulo sa makinis nitong noo. Depende sa tao ang kasiyahan ko. Nakaka-stress kasi ang kausap ko kanina. Pero ngayon okay na ako. Teka, tapos ka na bang magpapawis? Not yet. I was just checking on you because I noticed your mood suddenly changed. So, tinitingnan mo pala ako? Mas interesting ba ako kaysa sa binubuhat mo, Owen? Biro niya rito para matuon sa ibang bagay ang atensyon niya at hindi maisip ang pangungulit ni Bernard. Yeah, ayoko kasing mawala ang ngiti ng freebies ko. Tugon nito na may tipid ng ngiti sa labi. Umiwas ng tingin si Peach. Pakiramdam niya ay uminit ang kanyang mukha sa sinabi nito. Pero naroon din ang lungkot. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakangiti tulad ng ginagawa niya ngayon. Hindi naman ako ang receptionist dito. Napalis ang ngiti ni Owen at muli niyang nakita ang pagkadismaya sa itsura nito. What do you mean? Sabi mo, isa lang ang receptionist dito at ikaw lang naman ang nakikita ko rito. Hindi ba ikaw ang freebies ko? Temporary lang ako rito at ngayon araw lang ako receptionist. Ibang babae ang tinutukoy kong freebies mo. I thought it was you. Bababuin ko na lang ang membership ko. Nagpa-member lang naman ako dahil sa'yo. This place won't feel the same when you're not the one welcoming me with a smile. Umiti na lang si Peach at pilit tinatago ang lungkot na nararamdaman niya. Isa ang kanyang ngiti sa nagustuhan ng mga customer ng gym. Parang nadadagdagan daw ang lakas ng mga ito sa tuwing binabati niya. Ikaw ang bahala. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Sulitin mo na lang ang first day mo sa gym. Sayang ang bayad mo kung nakatayo ka lang dyan. Worth it ang bayad ko dahil kausap naman kita. Palabiro ka rin pala, Owen. Ilang babae na ba nakuha mo sa ganyang banat? Wala pa. Hindi pa kasi kita nakukuha. Malakas na tumawa si Peach. Hindi naman niya nararamdamang lumalandi si Owen, pero nakakatuwa ang banat nito. Napasaya talaga siya nito ngayon.
Salamat at bumalik na rin ang sigla sa mga mata mo, Peach. Kanina kasi halatang napipilitan ka lang umiti. Pero ngayon, umaabot na sa mata ang ngiti mo. Muli nitong sabi na may kislap sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Sinadya mo bang bumanat para lang mapatawa ako? Yeah, and it worked perfectly. That genuine smile came out. Bakit naman nag-effort ka pang mapangiti ako? No particular reason. I just love the way you smile. Oh, thank you. Pag-appreciate niya sa sinabi nito. Friends? Inilahad ni Owen ang kamay nito at nakangiti naman niyang tinanggap yon. Sure, friends. Marahang pinisil ni Owen ang palad niya bago marahang binitiwan. Hindi naman maikakaila ni Peach ang saya sa dibdib niya. Ngayon lamang may nakipagkaibigan sa kanya at nag-effort na mapangiti lang siya. Sige, babalik na ako sa pagbubuhat. Paalam ni Owen. Okay. Pag-alis ni Owen, nakatingin lang si Peach sa direksyon nito. Hindi niya maitago ang kasiyahan dahil sa pakikipagkaibigan nito sa kanya. Sana may makilala pa akong katulad mo, Owen. Yung concern kapag hindi ako ngumingiti at gagawa ng paraan para mapangiti ako. Bulong niya saka ipinagpatuloy ang pag-aayos ng form sa desk. 3 oras pa lamang sa trabaho si Peach nang lumapit ang isang babae sa kanya. Tipid siyang ngumiti pero hindi maikakaila ang lungkot sa mga mata niya. Narito ka na pala, Faye. Ang bilis naman ng oras. Oras na para bumalik, Miss Magno. Saad nito sa kanya. Bumuntong hininga si Peach. Sandali niyang tinignan ang paligid at malungkot na napangiti. Masaya ako na kahit papano, naranasan ko ulit magtrabaho sa gym na to. Parang kailan lang magkakasama pa kami ni na Mama at Papa habang minamanage to. Pero ngayon, iba nang may-ari ng gym. Nakakalungkot lang dahil huling araw ko na to rito. Mahina niyang sabi saka binalingan si Faye. Umalis na tayo, Faye. Iniwan ni Peach ang reception desk. Tapos na ang 3 oras na hiniling niya sa totoong receptionist para gawin ang trabaho nito. Ngayon, kailangan na niyang bumalik sa lugar na naging tahanan niya sa mga nakalipas na buwan. Ilang sandali pa nakarating na sina Peach at Faye sa St. Matthew Medical Center. Diretsong nagtungo si Peach sa kanyang silid sa ward matapos ang pansamantala niyang paglabas. Agad siyang sinalubong ng naka-duty na nurse at tiningnan ang kanyang vital signs habang inihahanda para sa muling pagsusuri. Nanatili sa tabi niya si Faye na isa ring nurse at tumutulong sa mga kailangang gawin para sa kanya. Maya-maya pa, dumating si Dr. Garen upang i-assess ang kalagayan niya. Iba't ibang pagsusuri ang isinagawa ng mga ito sa kanya hanggang sa matapos. Sa ngayon, ipagbabawal ko munang lumabas ka, Miss Magno. Nauunawaan ko ang kagustuhan mong makalabas at magsaya, pero kailangan din nating tutukan ng gamutan mo. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para matulungan ka. Mahinahong sabi ng doktora. Posible po bang madugtungan ng buhay ko kung mananatili ako rito, Dok? Tanong ni Peach na halos pabulong. Nawawalan na po ako ng pag-asa. Ilang buwan na po akong sumasailalim sa chemotherapy at dito na rin ako nanatili sa ospital pero parang wala namang nagbabago. Miss Magno, may mga kaso ng acute leukemia na tumutugon sa chemotherapy. Hindi imposible ang paggaling pero kailangan ng tiyaga at patuloy na gamutan. Nandito kami para samahan ka sa laban na to. Sagot ng doktora sa maingat na tono. Tumulo ang luha ni Peach. Ngunit pilit pa rin siyang umiti. Naaalala niya ang parehong mga salitang narinig niya noong mula sa doktor ng kanyang ina. May leukemia rin ito at naibenta nila ang gym para maipagamot to. Pero nawala pa rin ito sa kanya. Habang ang kanyang ama naman ay nagkaroon ng kidney failure na kumitil din sa buhay nito. Hindi niya akalaing darating ang araw na siya naman ang nakahiga sa kama ng ospital. Nagsimula lamang yun sa isang simpleng panghihina, madalas na pagkahilo at mga pasa sa katawan na hindi niya matandaan kung saan nanggaling. Akala niya dahil lamang sa puyat at pagod. Hanggang sa isang araw, hindi na siya makatayo ng maayos. Dinala siya sa ospital at doon niya nalaman na may leukemia siya. Malala na ang sakit niya bago pa niya nalaman at isa rin ito sa dahilan kaya nakipaghiwalay siya kay Bernard. Nalaman ng mami nito ang sakit niya at pilit siya nitong pinahihiwalay kay Bernard dahil magiging hadlang daw siya sa pangarap nito. Ayaw niyang maging pabigat sa mga ito, kaya pinili na lamang niyang lumaban mag-isa. Pero nakakapagod din pala.
Gusto ko na pong itigil ang chemotherapy, Doc. Miss Magno, naibenta ko na po ang bahay at lupang iniwan sa akin ng mga magulang ko para may pambayad sa ospital. Ano pa pong silbi ng pagpapagamot ko kung 2 buwan na lang ang buhay ko? Wala na rin po akong pamilyang babalikan. Mag-isa na lang po ako. At gusto ko na lang sulitin ang titira kong mga araw. Nang sa ganun, wala po akong pagsisihan. Sandali siyang pinagmasdan ng doktora. Nakikita niyang ayaw nitong sumuko sa kanya. Pero siya na mismo ang sumusuko sa kalagayan niya. Mas mabuting tanggapin na lamang niya ang katotohanang hindi na siya gagaling pa, kaysa umasang gagaling siya pero hindi naman pala. Pagbibigyan kitang makalabas at gawin ang mga gusto mo, basta't maayos ang kondisyon ng katawan mo. Pero kailangan mong ipangako sa akin na ipagpapatuloy mo ang gamutan. Hindi pa tayo tapos lumaban, Miss Magno. Maaasahan ko ba ang kooperasyon mo? Mahinahong sabi ng doktora. Tumango na lang si Peach para pagbigyan ng doktora. Tanggap na rin naman niya ang mangyayari, kaya baliwala na sa kanya kahit ipagpatuloy ang gamutan o ititigil na. Okay, good. Ngayon, tulungan mo rin ang sarili mo magpalakas para makalabas ka ulit kasama si Nurse Faye. Bili nito bago umalis. Pagtanggap lamang ang solusyon sa kalagayan ni Peach at maluwag sa loob niyang manatili ulit sa ospital para makakuha ng temporary discharge mula kay Dr. Karen. Marami siyang gustong gawin sa nalalabing araw ng buhay niya at gagawin niya ang mga yun ng normal na parang wala siyang iniindang karamdaman. Samantala, makalipas ang ilang araw, nagtungo sa Singapore si Owen Kim, ang 30 years old CEO ng Golden Crimson Productions, upang i-finalize ang distribution deals at international partnerships para sa kasalukuyang film project ng kanyang kumpanya. Kasalukuyan siyang nasa loob ng conference room ng isang luxury hotel kasama ang ilang foreign investors at potential co-producers. So if we proceed with the Southeast Asian distribution, what percentage of the marketing budget will be shouldered by Golden Crimson? Tanong ni Richard Goldman, isang British investor na kumakatawan sa isang distribution firm mula sa London. Hindi nag-atubiling sumagot si Owen. Golden Crimson will cover 40% of the regional marketing rollout. The remaining 60% will be split among the distribution partners. In return, we're offering priority release windows in key markets. Sa malaking panig ng mesa, bahagyang tumagilid ang ulo ni Daniel Park, isang South Korean media financer. That's a strong offer, Mr. Kim. But we'll need an assurance that the film has enough international appeal. Kalmadong sinalubong ni Owen ang tingin na Ginoo. We've already secured a globally recognized director and the cast with strong streaming numbers in both Asia and North America. Our projections show that the film can break even within the first 2 quarters of release. Sa tabi naman ni Owen, saglit na sumulyap sa mga dokumento sa harap si Isabel Lauren, ang posibleng maging co-producer ng proyekto mula sa isang French production company. And the production schedule, any risk of delays? None. Matatag na sagot ni Owen sa babae. Contracts are finalized, locations are locked, and the crew is ready. Principal photography begins next month. Dahan-dahang tumango si Richard Goldman at bahagyang sumilay ang paghanga sa mukha nito. Impressive preparation. Napangiti si Owen nang hindi siya nahirapang kumbinsihin ng mga kasama. Matapos ang ilang sandaling pagtingin sa mga dokumentong nakahanda sa mesa, isa-isang tumango ang mga investor bilang tanda ng pagsang-ayon. Hindi nagtagal ay pinirmahan nila ang kasunduan at tuluyang isinara ang deal. Pagkatapos magpaalam sa isa't isa, magaan ang aura ni Owen habang pabalik ng sasakyan kasunod ang assistant niyang si Claudio. Nang mag-vibrate ang cellphone sa bulsa niya, kinuha niya yon saka sinagot ang tawag ng hindi tinitignan ng caller. Hello? Ilang segundong katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago sumagot ang isang nanginginig na boses. Owen? Bahagyang kumunot ang noo niya. Yes, who's this? Ako to, si Mia, kaibigan ni Olivia. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Owen sa hindi malamang dahilan. Kilala niya si Mia dahil ito ang nag-iisang kaibigan ng kapatid niya. Anong kailangan mo? Agad niyang tanong. Huminga ng malalim si Mia at nanginginig pa rin ang boses nang muling magsalita. Owen, nasa ospital si Olivia ngayon. Parang bumagal ang ikot ng mundo niya sa narinig.
Malakas na kumabog ang dibdib niya sa kaba. Anong nangyari kay Olivia? Tumalon siya. Sagot nito kasabay ng paghagulgol. Can you please calm down? Tell me exactly what happened to my sister Mia. Nasa rooftop kami ng Skyhaven Garden kanina. Akala ko naman normal na gala lang yun dahil palagi kaming tumatambay ron. Pero nang magpaalam ako para pumunta ng banyo, hindi ko na siya nakita pagbalik ko. Tinawagan ko siya pero hindi ko siya makontak. Hanggang sa marinig ko nagkakagulo sa ibaba. Pagtingin ko, nasa ibabaw ng yuping sasakyan si Olivia. Duguan at walang malay. Mabilis namin siyang isinugod sa ospital pero sabi ng doktor, nasa comatose stage siya ngayon. Paliwanag ni Mia habang pinipilit kumalma. Humigpit ang hawak ni Owen sa cellphone at napahinto siya sa paglalakad nang manghina ang kanyang mga tuhod. Ang Skyhaven Garden ay 12 palapag na commercial building at hindi niya maisip kung ano ang nangyari sa kapatid niya matapos itong mahulog mula sa rooftop. Which hospital? Mahina ngunit mariin niyang tanong. St. Matthew Medical Center. Stay there. I'm coming home. Utos niya sa malamig, ngunit nanginginig na boses. Parang nablangko ang isip ni Owen pagkatapos ng tawag, pero pilit niyang pinanatiling maayos ang kanyang kilos. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Claudio, we're going back to the Philippines. Noted, sir. I'll rebook our flight right away. Ilang oras ang nakalipas, nasa St. Matthew Medical Center sa bansa na si Owen. Halos manghina ang mga tuhod niya nang makita ang kalagayan ng nag-iisa niyang kapatid na si Olivia. Nakaratay ito sa hospital bed habang nakakabit ang iba't ibang aparatong medikal sa katawan nito. Unti-unti siyang lumapit. Nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan ang palad ng kapatid. Parang piniga ang dibdib niya sa sakit habang pinagmamasdan ang dating masayahin nitong muka. Olivia. Mahina niyang bulong at pilit pinipigilan ang luha na nagbabadyan tumulo sa kanyang mga mata. Hindi niya matanggap na ganito ang nangyayari sa kapatid niya. Kahapon lamang ay maayos pa silang magkausap sa telepono. Pero ngayon, nakikipaglaban na ito sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mahigpit na napakuyom ang kamao niya. Nagtagis ang kanyang mga ngipin at tumalim ang mga tingin. Whoever did this to you will pay. Pangako ni Owen sa kanyang kapatid bago lumabas sa silid nito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Claudio na pinabalik niya ng opisina kanina. Claudio, makipag-ugnayan ka sa mga pulis tungkol sa nangyari kay Olivia. Bigyan mo ko ng update sa daloy na investigasyon. Seryoso niyang utos pagkasagot nito sa tawag. Yes, sir. Tugon nito sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Owen sa pader. Bahagya siyang tumingala saka pumikit. Kinokontrol niya ang galit sa dibdib, pero hindi naman niya mapigilan ang mahigpit na pagkuyom ng mga kamay niya. Owen? Nagmulat siya ng mga mata nang marinig ang pamilyan na boses. Nakita niya si Peach. Nakasuot ito ng hoodie jacket habang nakangiti sa kanya. May kakaiba sa ngiti ng dalaga simula nang una niya itong makita sa gym. At ngayon, nagawa niyang pakawalan ang mahigpit na pagkuyom ng mga palad. Peach. Mahina at may lungkot niyang tugon. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa dalaga. May dinalaw lang ako rito at napansin kitang nakatayo riyan. Pakiramdam ko mabigat ang pinagdaraanan mo. Ito, baka makatulong sa'yo. Inilahad ni Peach ang squishy ball sa kanya. Kapag hindi ko mailabas ang nararamdaman ko, pinipisil ko lang to. Kahit papano nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Tanggapin mo na. Tahimik na tinanggap ni Owen ang squishy ball. Salamat. Bakit ka pala narito? Curious nitong tanong. Narito kasi ang... Owen! Putol ng bagong dating na si Mia. Tumakbo ito palapit sa kanya at agad na yumakap. Nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Peach bago ito ngumiti. Sige Owen, maiwan na kita. Ani Peach, may pupuntahan pa pala ako. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, malalagpasan mo rin yan. Nakangiti nitong dugtong bago umalis. Pagkaalis ng dalaga, inalis na rin ni Owen ang braso ni Mia sa bewang niya. Tinitigan niya ang bola na mukhang jelly bago marahang pinisilyon. Lumubog ang kanyang kamay at bahagya yung umalsa sa pagitan ng mga daliri niya. Nang bitiwan niya, dahan-dahan yung bumalik sa dati na parang walang nangyari. Tungkol kay Olivia. Alinlangang panimula ni Mia. Isinilid niya ang squishy ball sa bulsa ng slacks niya. Seryoso niyang hinarap ang babae na namumugto pa rin ang mga mata. Tell me everything, Mia. How did my sister end up in this situation? Bumuntong hininga ito. Yumuko bago umupo sa nakahanay na upuan sa koridor.
Nanatili naman siyang nakatayo habang hinihintay ang sagot ng babae. Olivia is heartbroken, Owen. Sinabi niya sa akin kung gaano niya kamahal ang boyfriend niya, pero nakipaghiwalay ito sa kanya dahil hindi raw siya nito mahal. Pinayuhan ko naman siya bilang kaibigan. Akala ko okay na ang lahat at nahimasmasa na siya. Kung alam ko lang natatalo siya sa gusaling yon, hindi ko sana siya iniwan. Tumayo si Mia at bigla na namang yumakap sa kanya. Napabuga siya ng hangin at hinayaan na lamang ito, pero hindi siya gumanti ng yakap sa babae. I'm sorry, Owen. Wala akong kwentang kaibigan. Naging pabaya ako kaya nangyari ito sa kapatid mo. Dumili mga anyo niya sa narinig. Bumuntong hininga siya para kumalma, pero hindi yun nakatulong. Wala sa sarili niyang isinilid ang isang kamay sa bulsa. Nahawakan niya ang squishy ball at mahigpit na pinisilyon. Naramdaman niya ang lambot ng bola sa palad niya na bahagyang nakatulong para kumalma ang kalamnan niya. Olivia is single. How come she has a boyfriend? Nalilitong nag-angat ng tingin sa kanya si Mia. Hindi ba niya sinabi sa iyo ang tungkol sa boyfriend niya? Sunod-sunod pinisil ni Owen ang squishy ball. Nadagdagan ang bigat ng dibdib niya dahil sa paglilihim ni Olivia. Hindi siya makapaniwala na magagawa yun ng kapatid para sa isang lalaki. Tell me that asshole's name. Muling bumalik sa pagkakaupo si Mia bago nagsalita. Bernard Clavio, pero mas kilala siya sa screen name na Barry James. Siguro yun ang dahilan kaya itinago ni Olivia ang relasyon nila ni Barry. Ayaw niyang maapektuhan ang karera ng lalaking yun kapag nalaman ng publiko ang relasyon nilang dalawa. Nagpanting ang tenga ni Owen. Kilala niya si Barry James dahil ito ang artistang bibida sa kasalukuyang proyekto ng kumpanya niya. Please stay with Olivia for a while, Mia. I'll handle this matter. Just call me if anything happens. Magpapadala na lang ako ng isang kasambahay na magbabantay sa kapatid ko. Yeah, sure. Ako naman ang bahala kay Olivia. Thank you. Umalis ng ospital si Owen at tinawagan ng manager ni Barry para malaman kung nasaan ang lalaki. Kasalukuyang magkasama ang dalawa at ibinigay naman nito ang lokasyon sa kanya. Mabilis niyang pinuntahan ng lalaki para kumprontahin. Hindi nagtagal, natanaw ni Owen ang kinauupuan ni Barry James at ng manager nito habang kumakain. Lumapit siya at walang pagdadalawang isip na kinwelyuhan ng lalaki. Napatayo pa ito sa marahas niyang paghila. Mr. Kim, anong ginagawa mo? Inis nitong tanong sa kanya. Tell me the truth, Barry James. Do you have a secret relationship with my sister? Galit niyang tanong. Wala na kaming relasyon, Mr. Kim. Hiwalay na kami ni Olivia. Isang kumpirmasyon yun na nagpasabog sa galit niya. Hindi siya nakapagpigil at malakas na sinuntok si Barry James. Natumba sa sahig ang lalaki na dumugo ang gilid ng labi. Mr. Kim, ano bang problema? Bakit mo sinaktan ng alaga ko? Malaki ang mawawala sa kumpanya mo kapag nasira ang mukha niya. Alalahanin mong malapit na magsimula ang shooting niya. Paalala ni Mr. Crane. Nasa ospital si Olivia dahil sa kagagawa ng alaga mo, Mr. Crane. She jumped from the rooftop of a fucking 12-story building and she's in a coma right now. Galit niyang sabi. Napansin ni Owen ang pagkagulat sa mukha ni Barry James. Maya-maya'y napayuko ito. Olivia already knew, even before we started dating, that I didn't love her and that my heart was with someone else. Nakiusap siyang subukan namin at kung hindi ko siya magagawang mahalin, tatanggapin niya ng buong puso. Maayos kaming nag-usap at naghiwalay, pero hindi ko alam na gagawin niya yun. Useless reason. Ginamit mo ang kapatid ko, Barry James, at sisiguraduhin kong mawawala rin sa iyo ang lahat. Mr. Kim, huminahon ka. Isipin mo maaaring mangyari kapag inalis mo si Barry sa pelikula. Malaki ang mawawala sa kumpanya mo. Hindi siya kawalan sa kumpanya ko. Matigas niyang sabi bago tinalikuran ng dalawa. 3 araw matapos kumprontahin si Barry James, nagpatawag si Owen ng conference meeting kasama ang production team ng bago nilang proyekto. Terminate Barry James' contract with Golden Crimson and cast someone else as the male lead. Seryoso niyang sabi. Sir, finalize na po ang lahat tungkol sa proyektong to. Malaking problema ang haharapin natin kapag inalis si Barry James. Makaka-apekto ito sa buong production timeline. Alin lang ang pagkontra ni Maria, ang executive producer ng proyekto. Sangayon ako kay Miss Santos, Mr. Kim. Hindi lang kumpanya masisira sa mga tao. Maging ikaw mismo bilang CEO. Segunda ni Ramon, ang head casting. In addition, Mr. Kim, any sudden changes could put our international co-production deals at risk. It could cause delays and major financial losses. Paliwanag ni Annabel, ang co-producer na nakatutok sa international partnerships. Do what I said. Terminate Barry James' contract with us.
Matigas at seryoso niyang utos na nagpayuko sa mga kasama niya. Isang desisyon yon na alam niyang malaki ang magiging epekto sa kumpanya, pero hindi niya pagsisisihan. Nararapat lamang sa lalaking yon ang mawala ng karera dahil sa ginawa nito sa kapatid niya. I object. Mariing sabi ng isang boses mula sa pintuan. Lolo, why are you here? Tanong ni Owen nang makita ang matanda. Naglakad ito palapit sa table, hawak ang tungkod, kasunod ang dalawang alalay na lalaki. Umupo ito sa dulo ng mesa kaharap niya. Mr. Crane called me about what you did 3 days ago, Owen. Barry James is one of our company's key assets. You can't ruin his career without a valid reason. Lo, you know what happened to Olivia is because of Barry James. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para alisin ko siya sa kumpanya? Desisyon ni Olivia ang nangyari. Kung may kasalanan si Barry James, panagutin mo siya pagkatapos ng pelikula. Hayaan mo munang tapusin niya ang kontrata sa kumpanya. Pagkakananatawa si Owen, hindi siya makapaniwala na mas mahalaga sa abuelo niya ang kumpanya kaysa sa sarili nitong apo. I'm the CEO and my decision is final. Do you forget who I am, Owen? I'm still the chairman and you can't do anything without my permission. Don't test my patience. I can have you removed from your position immediately. Are you serious? Mas gugustuhin mo pa akong alisin sa pwesto kaysa putulin ng kontrata ni Barry James? Ako ang apo mo, Lolo. Pinaghirapan ng mga magulang kong kumpanyang to. Inilaan nila rito ang halos kalahati ng buhay nila, mapaunlad lang to. Sa labis na pagtatrabaho na sila binawian ng buhay, pero mas pumapanig ka pa sa lalaking nanloko sa kapatid ko. I'm just thinking about what's best for the majority, Owen. Mahalaga rin sa akin si Olivia at hindi ko nakakalimutan ang ginawa ng mga magulang mo. Pero huwag kang magpatalo sa emosyon ngayon. Maging professional ka dahil ikaw ang CEO. Maraming umaasa sa iyo, hindi lang ang kapatid mo. Nahampas ni Owen ang mesa habang nakatuon ng seryosong tingin sa matanda. Mas lalong nagpuyos ang dibdib niya sa sinabi nito, pero wala siyang magawa para salungatin ang gusto nito. Meeting adjourned. Pahayag niya sa lahat. Lumabas ng conference room si Owen nang hindi pinapansin ang pagtawag ng lolo niya. Bumalik siya sa opisina niya at pagkaupo pa lamang niya, pumasok naman si Claudio. Sir, may nakuha po akong final report mula sa mga pulis. Tell me about it. Kumpirmado na po nilang suicide ang insidente. Ayon sa investigasyon, tumalon si Miss Kim mula sa rooftop. May blind spot man po sa CCTV. Tugma naman ang ebidensya at ang salaysay ni Miss Mia. Kaya isinara na nila ang kaso. Ilang saglit na natahimik si Owen. Mas lalong nagpuyos ang dibdib niya sa galit para kay Barry James. Ang pakikipaghiwalay nito kay Olivia ang naging daan para gawin yon ng kapatid niya. Go back to your work, Claudio. Noted, sir. Tugon ni Claudio bago tahimik na lumabas ng opisina. Tila walang kapaguran si Owen buong araw. Matapos niyang gawin ang kanyang trabaho sa opisina, pumunta naman siya sa ospital para dalawin si Olivia. Pagkatapos, nanatili lang siya sa labas ng silid nito. Nakaupo lang siya habang nakayuko at magkasalikop ang mga palad. Nawala bang squishy ball na ibinigay ko sa iyo, Owen? Tanong ng pamilyar na boses ni Peach. Umangat ang tingin niya sa babae. Nakasuot pa rin ito ng hoodie jacket at nakapaskil ang ngiti sa mga labi. May parte sa pagkatao niya ang kumakalma kapag nakakita ang ngiti nito. Pero sa bigat na pinagdadaanan niya ngayon, hindi yun lubusang nakatulong. Naiwan ko sa bahay. Tubo na lang niya. May malaking squishy ball ako rito. Ibibigay ko na sa iyo para gumaan ang pakiramdam mo. Binuksan nito ang sukbit na body bag, saka naglabas ng isang squishy ball na kasing laki ng softball. Sa'yo na lang to. Iniabot nito ang laruan sa kanya. Salamat, Peach. Tinanggap niya ang squishy ball. Pinisil niya yon ng dahan-dahan, tapos papakawalan. Akala niya aalis na si Peach pero umupo ito sa tabi niya. Kumain ka na ba, Owen? Ngayon lamang niya naisip ang pagkain. Nalipasan na siya ng tanghalian at ngayon ay maghahapunan na. Hindi niya naramdaman ang gutom dahil sa mga nangyayari ngayon. I didn't even realize I hadn't eaten since lunch. Ay, bakit nagpalipas ka ng gutom? Magkakasakit ka niyan. Teka, may pagkain ako rito. May dinukot ito sa bag bago inilagay sa kamay niya. Vegetable sandwich yan, pampalakas ng resistensya. Malamlam ang mga matang tumingin si Owen kay Peach. Nakangiti lamang ito sa kanya. Thank you for this, Peach. Wala yun. Siya nga pala, anong ginagawa mo dito? My sister is here, inside that room. Turo niya sa silid ni Olivia. Magkatabi pa lang silid namin ng kapatid mo.
Bulong nito na halos hindi umabot sa pandinig niya. What did you say? Ang sabi ko, get well soon sa kapatid mo. Magiging okay din siya, basta okay ka. Sana nga. Malungkot niyang tugon. Hinawakan ni Peach ang balikat niya at marahang tinapik yun. Huwag ka nang malungkot. Basta wag mo kalimutang kumain kasi kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan natin, wag pa rin natin kalimutang alagaan ang sarili natin. Tayo ang lumalaban para sa mga mahal natin sa buhay. Paano na lang kung pati tayo magkasakit? E di wala nang lalaban para sa kanila. Wala na silang paghuhugutan ng lakas para lumaban at bumalik sa piling natin. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, malalampasan mo rin yan. Thank you for reminding me that. Pagod niyang tugon. Tumayo si Peach sa kapating kayad na umupo sa harapan niya. Hinawakan nito ang magkabila niyang braso at matatag na tumitig sa kanya. Owen, my friend, fighting! Nakangiti nitong sabi. Tipid siyang umiti. Malaking bagay na may isang tao na nagpapalakas sa kanya ngayon. I will. Very good. Saan nito bago tumayo? Sige, magpapaalam na ako. Baka hinahanap na ako ni Faye. Tinakasan ko lang kasi siya para pumunta sa garden. Wait, sino binibisita mo rito? Lumikot ang mga mata ni Peach pero ngumiti lang ito. Kaibigan ko, si Faye. Nurse kasi siya rito. Binibisita ko lang. Sige, babay na. Keep fighting lang Pumihit si Peach para umalis, pero natigilan ito nang mapatingin sa dulo ng pasilyo. Tumingin din si Owen sa direksyong yon. Kahit halos matakpan ng buong katawan ng paparating na lalaki, kaagad pa rin niya itong nakilala. Barry James. Madiin niyang bulong. Napisat ni Owen ang squishable sa kamay niya sa tindi ng pagbisil niya. Tumayo siya para salubungin ng lalaki, pero biglang humarap si Peach sa kanya. Wala itong ideya na nasa likuran siya kaya bumangga ito sa katawan niya. Kusang pumalibot ang mga bisig niya sa katawan ng dalaga para hindi ito matumba. Namilog ang mga mata nito sa pagkakadikit ng mga katawan nila. Be careful, Peach. Are you hurt? Nag-aalala niyang tanong dahil sa lakas ng pagbangga nito sa kanya. Okay lang ako, Owen. Pasensya na hindi ko sinasadya na babangga ka. Don't worry, it's fine. Mabilis na kalapit si Barry James sa direksyon nila. Marahas nitong binaklas ang pagkakahawak niya kay Peach at itinulak siya sa dibdib para lumayo sa dalaga. Hinila nito ang babae at matalim siyang tiningnan. Don't you dare touch her, Mr. Kim. May pagbabanta nitong sabi. Seryoso niyang hinarap ang lalaki na sinalubong din ang kanyang tingin. Napansin niyang pilit nitong pinatatag ng sarili laban sa kanyang nakaka-intimidate na aura. Bahagyang nakaangat ang ulo nito upang mapantayan ang taas niyang 6 na talampakan at 2 pulgada. Why? Do you think you own her, ha? Mariin niyang tanong kay Barry. Yes, she's mine. Huwag ka maniwala sa kanya, Owen. Hindi niya ako pag-aari. Bitiwan mo nga ako, Bernard. Ano bang ginagawa mo dito? Paano mo ka nasundan dito? Kumawala si Peach sa hawak ni Barry James. Napansin ni Owen ang mabilis na paglambot ng ekspresyon ng lalaki nang tumingin sa dalaga. Nadula si Mommy at nasabi niya narito ka. Please, Peach. Mag-usap naman tayo. Pakiusap nito. Wala tayong dapat pag-usapan, Bernard. Umalis ka na. Taboy ni Peach sa lalaki bago ngumiti nang tumingin sa direksyon niya. Pasensya na ulit, Owen. Aalis na ako. It's fine. See you later, Peach. Saad niya na nagpabago sa ekspresyon ni Barry James. Matalim ulit siya nitong tiningnan bago sinundan si Peach. Pero halata ang pag-iwas ng babae rito. Base sa nasaksihan niya, maaaring si Peach ang babaeng tinutukoy ni Barry James. Hindi ito magmamakaawa sa atensyon ng babae kung hindi ito mahalaga para dito. You caused my sister's heartbreak, and I'll give you the same, Barry James. Saad niya habang nakatingin sa papalayong bulto ng dalawa. Samantala, nagtago si Peach para iwasan si Bernard. Nang masigurado niyang wala na ito, saka pa lang siya bumalik sa silid niya. Miss Magno, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo akong tatakasan? Nag-alala ako sa'yo nang wala ka rito sa silid mo. Nag-aalala ang sermon ni Faye. Ngumiti si Peach sa table. Hindi nalalayo ang edad nito sa kanya, kaya hindi siya nahihirapang pakitunguhan ng nurse. Mabait din ito at maalaga. Nurse Faye, ano mo bang nangyari sa pasyente sa kabilang kwarto? Bago ko sagutin yan, sabihin mo muna kung saan ka pumunta kanina. Sa garden lang, nagpahangin. Hindi naman ako pwedeng lumabas ng ospital Paikot-ikot lang ako rito para hindi ako matenga sa silid na to. Bakit may tinataguan ka raw na lalaki kanina? Sino yun?
Napanguso si Peach saka umupo sa gilid ng higaan niya. Ex-boyfriend ko yun. Kinukulit ako makipagbalikan sa kanya. Malapit na ako mawala sa mundong to at stress lang ang makukuha ko sa piling niya. Mas gusto kong maging masaya na lang at umiwas sa kanya. Alam ba niyang may sakit ka? Oo, nadulas yata ang mami niya at nasabi sa kanya. Yun ang dahilan kaya gusto niyang makipagbalikan sa akin. Gusto niya akong samahang lumaban. Lumapit si Faye sa kanya saka hinawakan ng mga kamay niya. Bakit hindi mo siya bigyan ng second chance? Baka makatulong siya sa'yo para labanan ang sakit mo. Para may inspirasyon ka dahil may naghihintay sa'yo. Concern itong sabi. Tumawa si Peach at napailing na lang. Mas mapapaaga ang pagpanaw ko pag hindi ko ginawa yan, Faye. Hindi nga niya ako magawang ipagtanggol sa mami niya noon eh. Ngayon pa kaya? Ano bang ginawa ng mami niya sa'yo? Palagi niya akong pinapahiya sa tuwing magkikita kami. Pinaparamdam niya sa akin kung gaano kalaking agwat ng pamumuhay namin ni Bernard. Kapag may okasyon sa kanila, ginagawa niya akong katulong. Nagsiserve ako ng pagkain sa mga bisita nila, naglilinis ng mga kalat, at minsan hinihintay ko pang matapos ang mga nagiinomang bisita bago makapagpahinga. Noon botong-boto siya sa akin. Palagi pa niya ako dinadalhan ng pagkain dahil magkapit-bahay lang kami. Pero simula nang pumasok sa showbiz si Bernard, pobre na ang tingin niya sa akin at isang hadlang sa pangarap ng anak niya. Hindi man lang niya na-appreciate ang sakripisyo ko noon para samahan sa mga audition si Bernard. Nagkaswerte lang ng kaunti ang anak. Akala mo kung sino na siya. Wala bang ginagawa ang ex-boyfriend mo kapag pinapahiya ka ng mami niya? Wala, mama's boy kasi yun. Sinasabi lang niya sa akin na pagpasensyahan ko na ang mami niya. Ginawa ko naman at umabot ng 2 taon ng relasyon namin sa pagtitiis ko. Pero nang malaman ko may sakit ako, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Naisip ko kasi na mas mahalaga ang peace of mind kaysa sa pagmamahal, lalo na kung toxic na. Magandang desisyon ang ginawa mo, Miss Magno. Pero sana, wag mo na akong tatakasan. Sasamahan naman kita kahit saan mo gusto pumunta basta may permiso ni Dr. Garen. Salamat, Faye. Hayaan mo, gagaan na rin ang trabaho mo kapag nawala ako. Kaunting tiis na lang ha. Nakangiti niyang biro sa babae, pero nangilid ang luha sa mga mata nito. Alam kasi nitong mababa ang tsansang mag-survive siya, pero pinapakita lagi nitong may pag-asa pa. Umiwas ng tingin si Peach at binago na lamang ang usapan. So ano na nga, alam mo bang nangyari sa pasyente sa kabilang kwarto? Sa pagkakaalam ko, nag-suicide ang pasyente at nasa comatose stage siya ngayon. Kawawa naman, bakit daw nag-suicide? Hindi ko alam ang dahilan eh. Huwag mo nang isipin ang bagay na yun. Magpahinga ka na para lumakas ang katawan mo. Bumuntong hininga si Peach bago sumampa sa higaan niya. Kumalusog lang ako katulad niya. Hindi ko sasayangin ang buhay ko, Faye. Sabi niya na may halong inggit sa boses. Iba't iba ang paraan natin sa pagdadala ng problema. Baka hindi niya nakayanan ng problema kaya nagawa niya yon. Siguro nga. Nakakahinayang lang. Ako gusto ko pang mabuhay pero hindi na pwede. Habang sila na walang sakit, sinasayang lang nila ang buhay nila. Huwag mo nang isipin yun. Magpahinga ka na, Miss Magno. Muling sabi ni Faye bago lumabas ng silid niya. Nang mapag-isa, biglang naalala ni Peach ang itsura ni Owen nang makita niya ito. Para itong ibang Owen sa Owen na una niyang nakilala sa gym. Tila pinagkaitan ng ngiti ang mga labi nito ngayon at nawalan ng kislap ang mga mata. Nakikita ko sa kanya ang pinagdaanan ko nung nagkasakit ang mga magulang ko. Sana huwag niyang maranasan ang naranasan kong sakit nang mawala ang lahat sa akin. Sana hindi mawala ang kapatid niya. Bahagyang pumikit si Peach at taimtim na ipinagdasal ang kaligtasan ng kapatid ni Owen. Nang mga sumunod na araw, bigo pa rin makakuha ng temporary discharge si Peach. Mahina pa raw ang katawan niya at baka mawalan siya ng malay sa labas ng ospital. Napansin din niyang pahina ng pahina ang katawan niya habang lumilipas sa mga araw. Pero hindi yun dahilan para mawala ang ngiti sa labi niya. Oo at nahihirapan siya, pero tanggap na niya ang mangyayari. Faye, may bantay ba sa kabilang silid? Kalalabas lang ng bantay ron nang dumaan ako. Bakit? Pupuntahan mo na naman ba siya? Ngumiti si Peach, saka tumango. Oo, naaaliw kasi akong kausapin siya kahit walang malay eh. Pwede mo ba akong ihatid doon? Sige, kukuha lang ako ng wheelchair para hindi ko mahirapan sa paglalakad. Wag na, kaya ko naman maglakad at saka malapit lang naman ang kabilang silid. Hindi ako mapapagod masyado. Sige, sasamahan na lang kita para sigurado. Salamat, Faye. Nakangiti niyang sabi. Inalalayan siya nito sa paglalakad para makarating sa kabilang silid.
Inilapit pa nito ang upuan sa gilid ng kama para makaupo siya sa tabi ng pasyente. Hello, ako nga pala si Peach Magno. Sa kabilang kwarto lang ako nakatira. Ilang beses na kitang pinuntahan dito pero ngayon pa lang ako nakapagpakilala sa'yo. Hindi tayo personal na magkakilala, pero kilala kong kapatid mong si Owen. Nakilala ko siya sa gym kung saan ako naging receptionist. Alam mo, magandang pagmasdan ng ngiti ng kapatid mo. Magaan sa pakiramdam at nakaka-good vibes. Ang gwapo nga niya eh. Parang ikaw rin, ang ganda mo. Pero nang makita ko ulit si Owen dito sa ospital, naglaho na ang ngiti niya. Siguro dahil sa nangyari sa'yo. Baka sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi kanya natulungan sa problema mo. Sana pagising mo, bumawi ka sa kanya. Lumaban ka at huwag mong alisin ang magandang ngiti niya. Ilang minuto siyang nanatili sa silid nito at kung ano-anong kwento ang sinabi niya sa pasyente bago siya niyayang lumabas ni Faye. Babaeng version talaga siya ni Owen. Ang ganda niya, no? Saan ni Peach pagkalabas nila? Maganda ka rin naman, Miss Magno. Saan banda ang kagandahan ko, Faye? Dito ba sa nakakalbo kong ulo na nagtatago sa wig o sa namumutla kong balat? Biro niya sa nurse. Basta maganda ka para sa akin. Mauuna na ako sa loob. Aayusin kong higaan mo at panglinis ng katawan. Tugon nito bago na unang pumasok sa kwarto niya. Napangiti na lang si Peach dahil napapansin niyang iniiwasan ni Faye ang pag-usapan ng sakit niya. Ayaw nilang tanggapin na mawawala na ako. Pero ako tanggap ko na. Bulong niya sa sarili. Peach! Tawag ng isang boses sa pangalan niya. Kahit hindi lumingon, alam ni Peach na si Bernard na naman yon. Binaliwala niya ito at papasok na sa silid niya nang pigilan siya nito sa braso. Peach, kausapin mo naman ako, please. Nagmamakaawa nitong sabi. Inalis niya ang kamay ni Bernard sa braso niya sa kahinarap ang lalaki. Tulad ng palagi nitong suot, naka-hoodie jacket na naman ito at face mask upang hindi pagkaguluhan ng mga fans. Bernard, ako na makikiusap sa'yo. Kung gusto mong gumaan ng paglisan ko, huwag mo akong bigyan ng stress. Gusto ko ng payapa at masayang pagpanaw. Huwag ka nang magpakita sa akin dahil naaalala ko lang ang masasakit na naranasan ko sa piling mo. Hinawakan ni Bernard ang kamay niya. I'm sorry, Peach. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari sa nakaraan. Babawi ako sa'yo basta tanggapin mo lang ulit ako. Pilit binabawi ni Peach ang kamay niya, pero mahigpit yung hawak ni Bernard. Kung mahal mo talaga ako, bakit hindi ka gumawa ng paraan para magkabalikan tayo noon? 3 buwan yun, Bernard, pero wala kang ginawa. Tapos ngayon pinipilit mo makipagbalikan sa akin dahil nalaman mong may sakit ako? Bakit? Nakokonsensya ka ba? Peach, hindi pagmamahal ang nararamdaman mo ngayon, Bernard. Konsensya yan. Lumala ang sakit ko dahil kinonsinti mo ang pang-aalila sa akin ng mami mo. Nakokonsensya ka kasi may ambag din ako kaya nakarating ka sa kinalalagyan mo ngayon. Pero hindi mo ako magawang ipagtanggol noon. Ngayong nalaman mong malapit na ako mawala, babalik ka para kahit papaano mabawasan ng konsensyang nararamdaman mo. Tama ba ako? Hindi nakapagsalita si Bernard. Marahil natumbok niya ang totoong dahilan ng pangungulit nito sa kanya. Bakit kami sinisisi mo, ha? Saad ng matinis na boses mula sa likuran ni Peach. Sa tagal niyang nakasama ang pamilya ni Bernard, kilalang kilala na niya ang boses ng ina nito. Mom, bakit lumabas ka pa ng kotse? Sinabi kong hintayin mo na lang ako ron, di ba? Ang tagal mong bumalik, anak. Sabi mo may dadalawin ka lang, pero kasama mo pala ang babaeng yan. Nakalimutan kong dito pala yung nakakonfine. Sana hindi na lang kita pinayagan. Taas noong sabi ng ginang. Aling Sheila, pwede po bang isama mo na paalis ang anak mo? At least lang, wag na po kayong bumalik dito. Tumalikod si Peach para iwasan ng mag-ina, pero marahas na hinila ni Aling Sheila ang braso niya. Bahagya siyang napapikit nang makaramdam ng pagkahilo. Tinawag mo na nga akong Aling Sheila, ang kapal pa ng mukha mong ipagtabuyan kami. Hindi ka na lang magpasalamat dahil may dumadalaw sa'yo. Mom, please stop. Pigil ni Bernard sa ina. Tumahimik ka, Bernard. Sigaw nito na nagpatameme sa lalaki. Sapilitan siya nitong iniharap sa kamahigpit na hinawakan ng mukha niya. Tumingin ka sa akin, babae. Hindi mo ba nakikita ang mamahalin kong damit? Magandang makeup at mga alahas? Doon niya ang tawag sa akin ngayon. Kaya bawiin mo ang pagtawag sa akin ng Aling Sheila. Bawiin mo! Walang lakas si Peach para lumaban sa ginang. Hinang-hina ang katawan niya at kinakapos siya ng paghinga. Faye? Tawag niya sa nurse pero duda siya ako narinig nito ang mahina niyang boses dahil sarado ang pinto sa silid niya. What the hell is going on here?
If you're going to make a scene, do it somewhere else. Not outside my sibling's room. Mr. Kim. Binitiwan si Peach ni Aling Shaila. Dahil sa kawalan ng lakas, hinayaan na lamang niyang matumba ang katawan niya. Samantala, nasaksihan ni Owen ang komosyon sa labas ng silid ni Olivia. Nakilala niya agad si Bernard at ina nitong si Sheila. Pero wala siyang ideya kung sino ang hawak nito na nakatalikod sa direksyon niya. Nang bitiwan ito ng ginang, saka pa lamang niya nakilala si Peach habang unti-unti itong natutumba. Akmang sasaluhin to ni Bernard pero inunahan niya ang lalaki. Kinabig niya ang katawan ng dalaga saka ito niyakap. Owen. Mahinang sambit ni Peach sa pangalan niya. Sinilip niya ang mukha ng dalaga. Nakapikit ito at namumutla. Hey, ayos ka lang ba? Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Peach habang nananatiling nakapulupot ang isa niyang braso sa likuran nito. Nanghihina ako. Isinandal ni Owen ang ulo ni Peach sa dibdib niya saka muling binalingan ng mag-ina. What did you do to her, Mrs. Clavio? Malakas niyang tanong kay Sheila. Mr. Kim, wala kaming ginagawa kay Peach. Kung napansin mo kanina, kinakausap ko lang siya. Anyway, wag mo na lang siyang pansinin. Sadyang mahinang resistensya ng babaeng yan. O baka nagpapapansin lang sa'yo at kukunwaring mahina. Nakangiting tugon ng ginang. Nagtagis ang mga ngipin ni Owen sa sinabi ng ginang. Pinukol niya ito ng matalim na tingin na nagpayuko rito. Mrs. Clavio, kung mahalaga sa'yo ang karera ng anak mo, pigilan mo siyang makipagkita kay Peach. Hindi ako magdadalawang isip na ibalik siya kung saan siya nanggaling. Makakaasa ka, Mr. Kim. Hindi ko rin naman siya gusto para sa anak ko. Mas boto pa ako sa kapatid mo si Olivia. Shut up! Malakas niyang sabi na nagpaatras sa ginang. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng kapatid ko. Dahil sa anak mo kaya nasa ospital siya ngayon. Anong nangyari kay Olivia? Nasaan siya? Gusto ko siyang Umalis na kayo at huwag nang babalik dito. Putol niya sa sasabihin ni Mrs. Clavio. Mr. Kim, I said leave. Bumuntong hininga si Mrs. Clavio. Umalis na tayo, Bernard. May guesting ka pa mamaya. Walang nagawa ang lalaki nang hilahin ito ng ina paalis. Hindi naman nakalagpas sa paningin niya ang lungkot sa mga mata nito habang nakatingin kay Peach. Thank you, Owen. Naramdaman niya na unti-unting bumibigat ang katawan ni Peach hanggang tuluyan itong mawala ng malay. Shit! Nagmamadali niyang binuhat si Peach at eksakto namang bumukas ang pintuan sa kabilang silid. Namutla ang nurse na lumabas doon nang makita ang walang malay na dalaga. Sir, pakipasok si Miss Magnus sa loob ng silid. Pakibilisan lang po. Nagmamadali nitong sabi. Sumunod si Owen. Iginiya siya ng nurse sa higaan para ilagay si Peach doon. Pagkatapos, mabilis itong tumawag ng doktor habang siya'y nalilito kung ano ang nangyayari. Ilang saglit lang dumating na ang doktor at dalawa pang nurse na pawang mga nagmamadali. Sir, kailangan po namin ng privacy. Sa labas na lang po kayo maghintay. Saad ng nurse. Hindi na nagtanong si Owen at lumabas na lang ng silid. Bago sumara ang pinto, tiningnan muna niya si Peach. Kumirot ang dibdib niya sa nakita. Tulad ng kapatid niya, nasanay siya sa masayahin nitong itsura. Pero ngayon, hindi niya mailarawan ang kondisyon nito. Lupaypay ang mga kamay nito at namumutla ang balat. Sa pagkataranta pa lang ng doktor at nurse, mukhang malubha ang kalagayan ng dalaga. I never expected she's sick. She looks healthy to me. Bulong niya sa sarili, saka napahawak sa dibdib niya. And it pains me to see her that way. Ilang saglit pa niyang pinagmasdan ang nakasarang pintuan bago pumasok sa silid ni Olivia. Tiningnan niya agad ito sa kama at ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang nakadilat ang mga mata nito. Kuya? Malakas na kumabog ang dibdib ni Owen nang marinig ang paos at nanghihina nitong boses. Olivia! Nagmamadali siyang lumapit dito para masiguradong gising na ang kapatid niya at hindi halusinasyon lang. Laking tuwa niya dahil gising na talaga si Olivia. Salamat at gising ka na, Olivia. Sandali, tatawag ako ng doktor. Tumawag ng doktor si Owen para suriin ang kalagayan ng kapatid niya. Matyaga naman siyang naghintay hanggang matapos ang mga ito. Mr. Kim, stable na po sa ngayon ang kondisyon ni Miss Kim. Magandang senyales po ito. Pero mahina pa ang katawan niya at maaari pa rin po siyang makaranas ng panghihina. Hirap sa pagsasalita at pagkilos. I-monitor po namin at dahan-dahan nating ibabalik ang kanyang lakas sa pamamagitan ng proper care at rehabilitation. Maraming salamat po, Dok. Tinapik ng doktor ang balikat ni Owen bago umalis ang mga ito. Nanatili naman siya sa tabi ni Olivia habang hawak ang kamay nito.
pero nakatingin lang ito sa kanya. Sorry, kuya. Mahina at nahihirapan itong sabi. Ngumiti siya at marahang hinaplos ang buhok nito. It's okay, Olivia. Magpahinga ka na at magpalakas. Narito lang si kuya sa tabi mo. Marahang ngumiti si Olivia saka muling pumikit. Kasabay niyon ang pagtulo ng luha nito. Alam niyang nagsisisi na ngayon ang kapatid niya, pero hindi nawawala ang kagustuhan niyang gumanti kay Barry James. Katulad ng pangako niya, mararamdaman din ng lalaki ang pinaramdam nito sa kapatid niya. He'll pay for what he did, Olivia. Saad niya sa isip. Lumabas ng silid si Owen nang muling makatulog si Olivia. Ngunit hindi niya alam kung bakit bigla siyang tumigil sa pintuan ng kabilang silid kung nasaan si Peach. Maayos na kaya ang kalagayan niya? Bulong niyang tanong sa sarili habang nakatitig sa saradong pintuan. Gusto niyang kumustahin ang lagay ni Peach, pero wala siyang mapagtanungan. Sa ngayon, itinuon na lang muna niya ang atensyon sa kapatid niyang kagigising lang. 4 na araw simula nang magkamalay si Olivia. Nagtungong muli ng ospital si Owen. Bitbit niya ang isang basket ng prutas para sa kapatid at mga paborito nitong pagkain. Pagpasok sa silid, nakita niyang may kausap ito. Dahan-dahan lang siyang kumilos para hindi maabala ang dalawa. Habang wala kang malay, naririnig mo ba mga sinasabi ko? Pinagmastang mabuti ni Owen ang likuran ng kausap ni Olivia. Pamilyar sa kanya ang boses pero hindi niya masigurado kung si Peach ito dahil sa nangyari dito. Wala siyang ideya kung maayos na ang kalagayan nito ngayon. May naririnig akong boses pero hindi ko sigurado kung ikaw yon. Ikaw ba si Peach? Tanong ni Olivia. Oo, ako nga si Peach. Napangiti si Owen nang makumpirmang si Peach nga ang kausap ni Olivia. Lihim siyang nagpapasalamat dahil maayos na ito ngayon. Nice to meet you, Peach. Ako naman si Olivia. Kinagagalak din kitang makilala, Olivia. Masaya ako na nagkamalay ka na. Sigurado akong babalik na rin ang magandang ngiti ni Owen. Nakakapanibago kasi nung malungkot siya. Hindi naman kami sobrang close pero apektado ako. Parang nararamdaman ko rin ang kalungkutan niya. Crush mo ba ang kuya ko? Kung gusto mo, ilalakad kita sa kanya. Ito na lang ang bayad ko sa palagi mong pagbisita at pagkausap sa akin nang wala pa akong malay. Sabi ni Olivia na bahagya pang ngumiti nang mapansin si Owen sa likuran ni Peach. Naku, wag na. Di naman utang yun eh. Gusto lang kitang matulungan. Huwag mo sayangin ang buhay mo ah. May ibang tao kasi na kahit gusto pang mabuhay, wala na silang chance. No choice na sila kundi tanggapin ang kapalaran nila. Halimbawa ako, gusto ko pang mabuhay, pero no choice na ako kasi bilang na mga araw ko sa mundo. Tinanggap ko na lang na hindi magtatagal, mawawala na rin ako. Nabitiwan ni Owen ang hawak na basket at supot ng pagkain sa narinig. Dahil doon, napalingon si Peach sa direksyon niya. Owen, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka nagsasalita? Nakangiti nitong tanong. Peach, what do you mean when you say your days are numbered? Yun ba? May acute leukemia kasi ako. At sa ngayon, 3 weeks na lang ang taning sa buhay ko. 3 linggo na lang para sulitin ang pananatili ko sa mundo. Tugon nito na parang baliwala lang ang kasalukuyang karamdaman. Peach, don't joke around. You're not sick, right? You're not leaving, are you? Napansin ni Owen ang lungkot na mabilis na dumaan sa mga mata ni Peach. Itinago lamang nito yon sa pamamagitan ng pagngiti. Ano ba naman yan? Bakit ang lungkot ng itsura mo, Owen? Gusto ko pa naman maging masaya sa natitirang mga araw ko, pero bibigyan mo ko ng ganyang itsura. Mamaya niyan, mahirapan ako umalis dahil alam ko may malulungkot sa pagpanaw ko. Lumapit siya kay Peach at marahan itong hinawakan sa magkabilang balikat. You're not going to die, Peach. Promise me. Natigilan ang dalaga at napatitig lang sa kanya. Nakita niya ang pamumuo ng luha sa mga mata nito, pero umiwas na ito ng tingin bago tumingala. Ayokong umiyak. Bakit mo ko pinapaiyak, Owen? Dapat masaya lang, di ba? Ang pangit mo naman kabanding eh. Kahit anong pigil nito sa pagluha, tumulo pa rin yon. Mabilis nitong tinutuyo ng palad ang mukha pero nababasa lang din yon. We can help you, Peach. Just tell us how we can help you. Samahan niyo na lang ako sa burol ko hanggang sa libing. Wala kasing gagawa niyon para sa akin. Accept that, Peach. It's not going to happen. You're not going to die. Saan ni Owen sa matatag na boses? Bakit ba pinagpipilitan mo hindi ako mamamatay? Mismo si Dr. Garen hindi masabi na mabubuhay pa ako ng matagal. Tanggap ko na ang lahat, Owen. Huwag mo nang guluhin ang isip ko. Because I don't want to lose your smile. Please keep fighting.
Pakiusap niya. Wala akong dahilan para lumaban, Owen. Then I'll give you a reason to fight for your life. Kumunot ang noon ni Peach at halata ang pagtataka sa itsura nito. Ngumiti lang naman siya saka tumayo at pinulot ang mga nabitiwan niyang pagkain sa sahig. Samahan mo kaming kumain ni Olivia. Paanyaya niya sa dalaga. Kahit halata ang kalituhan ni Peach, sinamahan pa rin sa linitong kumain. Pagkatapos, inihatid niya ang dalaga sa kabilang silid at muli niyang ipinaalala rito na huwag sumuko. Tanging ngiti lamang ang isinagot nito sa kanya at mukhang hindi nito sineseryoso ang sinabi niya. She's Peach Magno, kuya. Saad ni Olivia pagkabalik niya sa silid ng kapatid. Yeah, she is. Kilala ko siya kahit hindi ko pa siya nakikita sa personal. Tumingin si Owen kay Olivia. Malungkot ang ekspresyon nito, pero may maliit na ngiti sa labi nito. Paano mo siya nakilala? Ipinakita sa akin ng mami ni Bernard ang picture ni Peach. Sinabi niyang may kung anong gayuma raw ang ginawa ni Peach para mabaliw si Bernard dito at nakiusap siya sa akin na tulungan ng anak niyang makalimutan ng dati nitong nobya. Honestly, I love Bernard at handa akong gawin lahat mahalin niya lang ako. In the end, si Peach pa rin ang pinili niya. Tinanggap ko ang pakikipaghiwalay niya sa akin kahit masakit. Bakit pinili mong itago sa akin yan, Olivia? Sinaktan mo pa ang sarili mo dahil lang sa lalaking yun. May hinanakit niyang tanong. I'm sorry, kuya. Gusto ko sana siyang ipakilala sa'yo kapag natutunan niya ako mahalin. Pero hindi naman nangyari. At saka, hindi naman ako nag-suicide. Hinihintay ko noon si Mia habang nakatayo ako sa gilid ng rooftop at pinagmamasdan ng mga larawan ni Bernard sa phone ko. Pero biglang dumulas ang cellphone sa kamay ko. Tinangka ko yung habulin pero nahulog ako kasama ng phone ko. Bumuntong hininga si Owen. Medyo napanatag siya ngayon dahil aksidente ang nangyari. Hindi na siya mag-aalala na baka saktan na naman ni Olivia ang sarili kapag nag-iisa ito. Mabuti na lamang at kaya nitong kontrolin ng emosyon. Yun nga lang, hindi nito naiwasan ng aksidenteng muntikan ng kumitil sa buhay nito. It's okay. Kalimutan mo na ang nangyari at ang lalaking yun. Hindi siya nababagay sa'yo. Basta mangako ka. Hindi ka na maglilihim sa akin. At hindi ka natatambay sa rooftop. Maliwanag? Tumango si Olivia habang nakangiti. Pero kuya, anong plano mo kay Peach? Sa palagay ko, hindi naman siya masamang babae tulad ng sinasabi ng mami ni Bernard. Napakabait niya, tumahanga ako sa lakas ng loob niya. Hindi lahat kayang tanggapin ng nalalapit na kamatayan. She's not going to die, and I'll help her fight. Sigurado ka ba sa gagawin mo, kuya? Paano kung mahulog ka sa kanya pero mawawala rin siya? Makakaya mo bang iwan ka niya? She's not going to die, Olivia. Pagtutol niya sa sinabi nito. Hindi pa kita nakitang ganyan kadeterminado, maliban na lang pagdating sa negosyo mo. May iba pa bang dahilan kaya porsigido kang tulungan si Peach? Marahang bumuga ng hangin si Owen. It's because of your ex-boyfriend, Olivia. Kinukulit niya si Peach para makipagbalikan sa kanya. Sisiguraduhin ko lang na mararamdaman niya ang naramdaman mo. Hindi mapupunta sa kanya ang babaeng mahal niya. Kuya, hindi maganda ang iniisip mo. Kahit nagsiselos ako kay Peach noon, tutul pa rin ako sa gagawin mo. Huwag mo siyang gamitin laban kay Bernard. Sasaktan mo lang siya at hindi deserve ni Peach ang masaktan. Sino nagsabi na sasaktan ko si Peach? Si Bernard na sasaktan ko at hindi siya. Sandaling natigilan si Olivia sa kanapasinghap. Namilog ang mga mata nito at hindi maitago ang excitement sa itsura. You mean, you like her? Yes. Tipid niyang tugon na may ngiti sa mga labi. Liligawan mo ba si Peach? Yeah. In 21 days, she'll have a reason to fight because someone will be waiting for her. And that someone is me. I will support you, kuya. Thank you. Nagulat ang dalawa nang bumagsak ang pintuan. Paglingon nila, nakatayo roon si Mia at hawak nitong paper bag ang nahulog. Sorry, nabitiwan ko lang. Paumanhin ito saka isa-isang pinulot ang gumulong na prutas sa sahig. Ibinalik ni Owen ang atensyon kay Olivia at binaliwala si Mia. Desidido siya sa kanyang plano, kaya kinabukasan din ay pinuntahan niya ang chairman sa opisina nito para magpaalam. Why are you here, Owen? Kung ipipilit mo pa rin ang pagtanggal kay Barry James, mabibigo ka lang. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. I'm not here for that asshole, Lolo. Narito ako para humingi ng 21 days leave. Anong dahilan at gusto mong mag-leave? Sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi mo ipagpapalit ang trabaho sa kahit na anong bagay. Pero ngayon, 21 days ka pang aalis sa opisina mo. I'm courting a girl, Lolo, and I only have 21 days to make her fall for me. Umayos ng upo ang matanda. Sandali itong tumahimik,
pero maya-maya'y napangiti rin ito. So, you've realized it's time to settle down. That's good. Who's the lucky girl? Which family is she from? She's Peach Magno, a simple girl with the brightest smile I've ever seen. Hindi siya nagmula sa kilalang pamilya, pero nagustuhan namin siya ni Olivia. Ilan lamang sa mga katangian niyang pagiging simple at matapang para maging angat siya sa ibang babae. Gusto kong ibigay ang buong oras at panahon ko sa kanya sa loob ng 21 days. Based on your serious expression, I can tell you've already made your decision. Alright, I'll approve your leave of absence. Make sure you complete your mission within 21 days. Understood? Ngumiti si Owen sa lolo niya. Minsan talaga, nagkakasalungat sila ng desisyon, pero madalas naman silang magkasundo. At sa pagkakataong to, suportado nito ang desisyon niya. Noted, Lolo. Sa kabilang banda, paunti ng paunti ang natitirang araw ni Peach. Iniisip niya kung ano ang pwedeng gawin sa loob ng 21 days para masulit ang pananatili niya sa Earth. Pero walang pumapasok sa isip niya. Ano to? Matitenga na lang ako sa loob ng silid na to habang hinihintay ang katapusan ko? Hindi naman ako pwedeng lumabas dahil mahina ang katawan ko. So anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili. Napasimangot na lang siya habang nakaupo sa gilid ng higaan niya. Maya-maya'y bumukas ang pintuan. Pero hindi siya nag-angat ng tingin sa pag-aakalang si Faye ang pumasok. Faye, anong magandang gawin maliban sa pagpapahinga? Tanong niya na nakatungo. Maybe a date with me? Biglang napaangat ang tingin ni Peach. Napanganga siya nang makita si Owen na tila modelo na lumabas sa isang magazine. Maayos ang pagkakastyle ng buhok nito na may ilang hiblang kusang bumabagsak sa noo. Suot nito ang isang itim na suit na sakto sa matikas nitong pangangatawan. Ang blazer ay sumasakto sa malapad nitong balikat at slim na baywang, habang ang puting polo sa loob ay bahagyang naka-unbutton sa itaas. Itim na slacks naman sa ibaba at makintab na leather shoes. Sa kabuuan, napaka-elegante ng bihis ni Owen. Hindi maikakailang napakagwapo talaga nito at may commanding na presensya. Flowers for you. Sabay abot nito sa pumpon ng pula at puting rosas. Ilang beses napakorap si Peach sa gwapong nilalang sa harapan niya. Para sa akin yan? Tanong niya habang nakaturo pa sa kanyang sarili. Yes, flowers for you, my lady. Ngumiti si Peach at nahihiyang tinanggap ang bulaklak. Salamat. Bakit ka pala narito at bihis na bihis ka? Hinawakan ni Owen ang kamay niya saka siya marahang inalalayan sa pagtayo. Dahil may lunch date tayo at sinusundo lang kita. Seryoso ka ba? Date? Anong nakain mo't inaaya mo ko ng lunch date? Wala pa akong kinakain kasi kakain pa lang tayo. Halika na, lalamig ang pagkain natin. Sandali, hindi ako pwedeng lumabas. Sabi niya at hindi niya maitago ang panghihinayang. Hindi pa kasi niya nararanasan makipag-date kahit noong sila pa ni Bernard. Tapos ngayon may chance na siyang makipag-date, hindi naman siya pwedeng lumabas. Hindi tayo lalabas, Peach. Nagpa-set up ako ng mesa at mga upuan sa rooftop. Doon tayo kakain. Umaliwalas ang mukha ni Peach sa narinig. Kung ganun, halika na. Excited niyang sabi. Ikinawit ni Owen ang kamay niya sa braso nito saka sila sabay naglakad. Proud niya itong sinabayan dahil hindi dapat kinakahaya ang ganito kagwapong lalaki. Nararapat nang itong ipagmalaki sa mga taong nakakakita sa kanila. Nakakakita ako ng mga inggitera sa paligid, Owen. Ang lakas kasi ng dating mo. Sabi niya sa lalaki. I love to hear that. Malakas din ba ang dating ko para sa'yo? Siyempre naman, sino bang hindi, no? Mas malakas kaysa kay Bernard? Napasimangot si Peach nang marinig ang pangalan ng ex-boyfriend niya. Bakit nasali sa usapan ng isang yun? Walang-wala naman siya kumpara sa'yo. Kahit Coco mo yata, mas gwapo pa sa kanya. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ka na lang nag-artista o kaya modelo. Sigurado ako pag-aagawan ka ng lahat. I own a production company, and I couldn't become a star. I'll just focus on producing movies for the biggest stars in the industry. Kung ganun, isa kang CEO? Yeah. Nice, ang galing mo naman. Dati pangarap ko rin magkaroon ng sariling negosyo. Yung gym kasi kung saan tayo unang nakita, pag-aari namin yung dati. Gusto kong magtayo ulit ng ganong negosyo. Then, I'll help you. Hindi ko na pinapangarap yun ngayon. Sapat na sa akin na maging masaya habang nabubuhay pa ako. Malungkot nang umiti si Peach. Sandali siyang natahimik na napansin ni Owen. Tumigil ito sa unahan niya kaya't nagtataka siyang napatingin dito. May problema ba, Owen? Tanong niya nang mapansin ang seryoso nitong muka. Nagulat siya nang ikulong ng binata ang mukha niya sa mga palad nito.
Bahagya itong yumuko para ilapit ang muka sa kanya. Peach, may pakiusap sana ako sa'yo. Napalunok siya nang malanghap ang mabangong hininga ni Owen. Dumampi ang init niyon sa mukha niya. Ano yun? Simula sa araw na to, ako lang ang isipin mo. Pwede ba yun? Ha? Bakit? Gusto kong masakop ang puso't isipan mo. Para ako lang alaman yan. Pupunuan ko ng pagmamahal yan. Nang sa ganon, wala ka nang iniisip na ibang bagay kundi ang pagmamahal ko. Parang kinakapos ng paghinga si Peach sa mga binibitiwang salita ni Owen. Pagmamahal? Mahal mo ba ako o naaawa ka lang sa akin dahil malapit na ako mamatay tapos ulila pa ako? Kung yun lang ang dahilan mo, mas mabuting itigil mo na. Nalunok ni Peach ang mga salitang sasabihin niya nang patahimikan siya ni Owen gamit ang mga labi nito. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo niya. Ramdam niyang banayad na halik ni Owen. Sapat para tuluyan niyang makalimutan ang mga sasabihin niya. Hindi rin mapigilan ang bilis ng tibok ng puso niya at tila may mga paru-parong nagkakagulo sa kanyang tiyan. Tila nawawalan ng lakas ang mga tuhod niya at kumalat ang init sa katawan niya. At sa sandaling ito, hindi na niya kayang ikaila ang kilig na unti-unting bumabalot sa pagkatao niya. If you say that again, I'll kiss you until you forget how to speak. Understand? Paos nitong sabi habang magkalapat ang kanilang mga labi. Wala nang nasabi si Peach, lalo na nang umiti si Owen kasunod ng magaang halik na iginawad nito sa noo niya. Halika na, naghihintay ang tanghalian natin. Hinawakan siya nito sa kamay saka sila magkasabay na naglakad patungong rooftop. Pasimple namang lumingon si Peach sa kabilang direksyon para itago ang ngiti niya. Unang beses niyang kiligin ng ganito sa isang lalaki at masaya siyang maranasan ito sa natitirang 3 linggo ng buhay niya. Isang masayang tanghalian na puno ng kwentuhan ang pinagsaluhan ni Peach at Owen. Wala silang patay na oras at talagang nag-click ang ugali nilang dalawa. Pareho silang may kakulitan na itinatago at kapwa nila nailabas yon habang magkasama. Sa mahigit 2 oras nila sa rooftop, hindi sumagi sa usapan ang tungkol sa kanyang sakit. Hindi niya rin naisip ang tungkol doon at sinulit ang masayang date nila ng binata. Babalik ako bukas. May gusto ka bang pasalubong? Tanong ni Owen nang ihatid siya nito sa silid niya. Magbaon ka ng maraming jokes para hindi ka maubusan. Tumawa si Owen at marahang hinawi ang kanyang buhok. Napaatras siya dahil sa takot na baka matanggal ang suot niyang wig. Ayaw niyang makita nito ang unti-unti niyang pagkakalbo. Baka matauhan ito at tuluyan na siyang iwan. Sa totoo lang, hirap na hirap din siyang mag-isa, kaya napakalaking bagay para sa kanya ang presensya ni Owen. Sa kabila ng pagkabalisa, hindi inaasahan ni Peach na muli siyang hahalikan ni Owen sa labi. Napapadalas na ang paghalik nito sa kanya, ngunit wala siyang maramdamang pagtutol. Sa halip, pinili na lamang niyang namnamin ang atensyong ibinibigay nito. Owen, shh! I hate seeing your smile slip away. Keep it from me, okay? Bakit mo ba ginagawa to? Ipaliwanag mo sa akin dahil naguguluhan ako. Hinawakan ni Owen ang magkabila niyang kamay. Marahan itong pinisilyon habang nakatitig sa mga mata niya. Ikaw ang nagsabi sa akin na keep fighting habang nasa koma si Olivia. Ngayon ako naman ang magsasabi sa'yo. Keep fighting, Peach. Narito lang ako. Hindi kita iiwan. Mananatili ako sa tabi mo hanggang mapagtanto mong may naghihintay sa'yo. At may masasaktan kung pipiliin mong hindi na lumaban. Kaya please huwag kang sumuko. Huwag mong bilangin ang araw. Huwag mong isipin ang sakit mo. At huwag mong kalimutan na may nalulungkot kapag hindi ka nakangiti. Ngumiti si Peach kahit hilam ang luha sa mga mata niya. 3 weeks na lang ang natitira sa akin, Owen. Anong magagawa ko kung wala na talagang pag-asa? You're not going to die. Paano kung oo? Putol niya sa sasabihin nito. Paano kung lumaban ako pero wala naman talagang pag-asa? Ayoko magbigay ng kahit na anong pangako sa'yo. Ayokong umasa ka rin kung pareho lang tayong mabibigo. Ang mahalaga ay lumaban ka. Walang mawawala kung susubukan mo. Matagal na ako lumalaban, Owen. Kung alam mo lang ang mga sakripisyo ko para lang gumaling. Ilang doktor na ang nagsabi sa akin na tanggapin ko na lang ang katotohanan hindi na ako gagaling. Pare-pareho silang nagbigay ng panahon kung ilang buwan na lang ako tatagal. Si Dr. Regari naman, hindi niya man diretsahang sinasabi, pero hindi na niya masabing gagaling pa ako. Parang binibigyan niya ako ng pag-asa pero hanggang kailan ako kakapit dun? Nahihirapan na akong lumaban kung wala rin naman itong patutunguhan. Sinapon ni Owen ang kanyang muka habang hinahaplos ng hinlalaki ang magkabila niyang pisngi. Then let's make everyday unforgettable
and cherish every moment we have together. Ibigay mo lang sa akin ang mga araw na yun, Peach. Ako lang ang isipin mo at iparamdam mo rin sa akin na mahal mo ko. Owen, mabuti kang tao. Mabait, gwapo, mayaman. Pero bakit nagsasayang ka ng oras sa babaeng tulad ko? Malapit na ako Napatigil na naman si Peach sa pagsasalita nang halikan siya nito sa labi. Sandali lang yon para putulin ang sasabihin niya. Hindi kailangan ng dahilan para mahalin kita. Kusa na lang tumibok ang puso ko para sa'yo. Nung una kitang nakita, nabighani na ako sa mga ngiti mo. May kakaiba kang katangian na hindi ko mabaliwala. Alam ko nagulat ka, dahil hindi pa naman nagtatagal simula nang magkakilala tayo. Pero itong tatandaan mo, mabuting intensyon ko sa'yo. Ang gusto ko lang ay lumaban ka kasama ko, dahil hindi kita susukuan. Hayaan mong iparamdam ko sa'yo na hindi ka nag-iisa sa labang to. Naantig ang damdamin ni Peach at tuluyang bumagsak ang mga luha niya. Pinahid ni Owen ang hinlalaki ang pisngi niya, saka siya niyakap. Naramdaman niyang hindi talaga siya nag-iisa ngayong nakakulong siya sa mga bisig nito. Parang makakaya na niyang harapin ang kanyang problema dahil alam niyang may taong sumusuporta sa likuran niya. Sige, lalaban na ako at muling aasa na baka himalang gumaling pa ako. Bahagyang humigpit ang yakap ni Owen sa kanya. Marahan pa itong bumuntong hininga na tila gumaan ang paghinga nito. Thank you, Peach. Tulad ng pangako ni Peach kay Owen, inalis niya sa isip ang karamdaman niya. Inisip na lamang niyang nakatira siya sa ospital at parte ng daily routine niya ang gamutan. Buong puso niya ring tinanggap ang mga gamot at sinusunod ang bawat sabihin ng doktor. Ang chemotherapy na dati ay ayaw na niyang ipagpatuloy, itinuloy niya ulit. Inspirado siyang gawin ang lahat ng yon dahil nasa tabi niya si Owen. Araw-araw itong bumibisita sa kanya at gumagala sila sa hardin ng ospital. Kahit parehong tanawin ang nakikita niya, hindi pa rin siya nagsasawa dahil kasama niya ito. Isang linggo na nitong ginagawa ang pabalik-balik sa ospital at hindi niya nakitang napapagod ito sa kanya. Maging si Olivia na paminsan-minsan niyang dinadalaw ay suportado ang ginagawa ng kapatid nito. Kailan daw lalabas ng ospital si Olivia? Tanong ni Peach habang magkatabi silang nakaupo sa bench garden. Hawak ni Owen ang kamay niya habang nakasandal siya sa balikat nito. Maybe in a few days. Mabilis naman ang recovery niya, sabi ng doktor. Sagot ni Owen sa kamarahang hinaplos ang likod ng kamay niya. Masaya ako para sa kanya. Mahina niyang tugon pero may bahid ng lungkot ang boses niya. Napansin niyo ni Owen kaya bahagya itong yumuko upang silipin ang mukha niya. Bakit malungkot ang boses mo? Di ba dapat masaya lang tayo? Iniisip ko lang na sana ganun din kadali para sa akin. Sana mabilis din akong gumaling para... Namilog ang mga mata ni Peach nang mabilis siyang hinalikan ni Owen sa labi. Kaagad siyang napayuko sa hiya nang may nakakita sa ginawa nito. Owen, nasa garden tayo. Saway niya rito. Ang usapan natin hindi mo iisipin o babanggitin ang kondisyon mo ngayon. Dapat nga hindi lang mabilis na halik ang ginawa ko. Dapat pinarusahan ko ang labi mo dahil may pangit na salitang lumabas dyan. Pasalamat ka, nasa garden tayo. Kung nasa kwarto tayo, baka... Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Owen. Huwag mo nang ituloy, nakakahiya sa mga nakakarinig. Mahina niyang saway dito. Inalis ni Owen ang kamay niya bago ngumiti. Akala niya ititigil na ito, pero mas nilakasan pa nito ang boses. Kung nasa kwarto tayo, baka magkulay dugo ang labi mo sa halik ko. Owen? Tumawa ito bago siya inakbayan. Napangiti na lang din siya sa kakulitan nito. Pabiro pa niya itong inirapan hanggang mapatingin siya sa isang direksyon. Kumunot ang noo niya nang mapansing nakatayo sa gilid ng garden path si Bernard habang nakatingin sa kanila ni Owen. Nakahudi lang ito kaya nakita niyang umiti ang lalaki bago lumapit sa kanila. Can I talk to her, Mr. Kim? Mahinahon itong paalam kay Owen. Yeah, sure. Sang-ayon ni Owen na hindi man lamang kumilos sa kinauupuan. Yung kami lang sanang dalawa. No, kausapin mo siya habang nasa tabi niya ako. Bumuntong hininga si Bernard bago tumingin sa kanya. Patawad sa lahat ng sakit na dinanas mo sa piling ko, Peach. Maniwala ka man o hindi, mahal talaga kita. Nahihirapan lang akong sawayin ng mami ko kaya nasaktan ko ang damdamin mo. Pangako, simula sa araw na to, hindi na kita guguluhin. Tanggap ko nang hindi ka na muling babalik sa akin. Nakita ko kung gaano ka kasaya ngayon. At masaya ako para sa'yo. Saad nito bago tumingin kay Owen. Mr. Kim, humihingi rin ako ng pasensya sa nangyari kay Olivia. Kinausap ko na siya kanina at humingi ako ng tawad sa kanya. Alam kong mali na gamitin siya.
Pero pinili pa rin niyang magpatawad. Ngayon nauunawaan ko ng pakiramdam na hindi piliin ng taong minamahal. Masakit pero nararapat lang to sa akin. Sandali silang tumahimik pagkatapos magsalita ni Bernard. Marahan niyang siniko si Owen para magbigay ng reaksyon, pero kinabig lang siya nito at niyakap. Pinapatawad ka na namin. Makakaalis ka na. Taboy nito kay Bernard. Salamat Mr. Kim. Maiwan ko na kayo. Nakaalis na si Bernard pero hindi pa rin siya binibitiwan ni Owen. Anong koneksyon ni Bernard kay Olivia? Tanong niya rito. Ex-boyfriend ng kapatid ko ang lokong yun. Si Olivia pala ang tinutukoy ni Aling Sheila na kapatid daw ng CEO. Napakaliit naman ng mundo. Parang umiikot lang sa iisang lugar ang kapalaran natin. I don't care about them. All I care about is you and Olivia. Saad nito at mas niyakap pa siya nito. Bumalik na tayo sa room ko, Owen. Tumataas na ang araw. Okay. Tumayo si Owen saka siya binuhat. Humilig na lang si Peach sa balikat nito at hinayaan niya itong ibalik siya sa kanyang silid. Pagdating doon, nagtaka siya dahil naroon si Dr. Garen kasama si Faye. Pawang nakangiti ang dalawa sa kanya. Ibinaba muna siya ni Owen sa kama bago nagsalita ang doktora. Good news, Miss Magno. May pagbabago sa kalagayan mo. Tumutugon ang katawan mo sa chemotherapy at nakikita namin na positibong response. Kung magpapatuloy ito, may posibilidad na tuluyang gumanda ang kalagayan mo sa mga susunod na buwan. Natigilan si Peach at bahagyang hindi makapaniwala. Ilang saglit siyang natahimik bago dahan-dahang humigpit ang kapit niya sa kumot. Talaga po? Ibig sabihin, may pag-asa pa po ako? Mahina niyang tanong sa nanginginig na boses. Ngumiti si Dr. Garen at marahang tumango. Oo, Peach, may pag-asa pa tayo. Kailangan na nating ipagpatuloy ang gamutan at bantayan ang progreso mo. Hindi ba't sabi ko sa'yo, lumaban ka lang dahil palaging may pag-asa? Mabutit na pagpasyahan mong ituloy ulit ang chemo kaya gumanda ang resulta niyan sa katawan mo. Napatingin si Peach kay Owen. Ngumiti ito sa kanya at unti-unting namuo ang luha sa kanya mga mata. Sa pagkakataong ito, muling sumibol ang pag-asa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dahil sa magandang balita ni Dr. Garen, naging tuloy-tuloy pa ang magandang progreso sa gamutan ni Peach. Hindi na niya nabibilang ang mga araw at nakatuon na lamang siya sa magagandang bagay na nangyayari sa kanya. Hindi naman umaalis sa tabi niya si Owen. Palagi itong nasa ospital kahit nakalabas na si Olivia. Mas madalas pa niya itong makasama kaysa kay Faye at hinahayaan lang yun ng nurse. Malaking tulong daw sa kanya ang binata kaya pabor ito na palagi silang magkasama. Isang umaga, nanibago si Peach dahil wala si Owen pagising niya. Karaniwan ay mas nauuna itong pumunta sa silid niya kaysa sa unang ronda ng nurse. Faye, wala pa ba si Owen? Baka may inaasikaso lang at na-late ng kaunti sa usual niyang pagbisita. Wait mo lang siya. Sige, hihintayin ko na lang siya sa may garden. Sige. Sinuot ni Peach ang hoodie jacket niya bago lumabas ng silid. Marahan siyang naglakad sa pasilyo hanggang makarating sa dulo ng hagdan pa ibaba. Ngunit sa gilid, natanaw niya ang pamilyar na bultong nakatalikod sa kanya. Tindig, katawan at pananamit pa lang nito, kilala na niya. Owen? Bulong niya sa pangalan ng lalaki. Humakbang siya para lapitan to, pero napatigil siya nang mapansing may kasama itong babae. I love you, Owen. Alam ko namang ginagamit mo lang si Peach para gumanti kay Bernard. Nakaganti ka na at maaari mo na siyang iwan. Ituloy na natin ang naudlot nating pagmamahalan. Nagparaya na ako ng ilang araw para sa kanya at pabawiin na kita. Parang sinaksak ang puso ni Peach nang makita niyang nayakap ng babae si Owen. Hinayaan lang ito ng lalaki at wala man lamang ginawa para itulak to. Unti-unting umagos ang mga luha ni Peach. Nasa po niya ang dibdib nang maramdaman ang labis na kirot doon. Napahawak siya sa railings ng hagdan para suportahan ang nanghihina niyang katawan. Parang nauupos ang paghinga niya sa kaalamang niloloko lang siya ni Owen para gantihan si Bernard. Miss, okay ka lang ba? Hindi na niya mamukhaan ng babae dahil sa nanlalabo niyang mga mata. Pero sigurado siyang ito rin ang babaeng kausap ni Owen. Hinawakan siya nito at inalis sa pagkakahawak niya sa railings ng hagdan. Halika, dadalhin kita sa doktor. Inalalayan siya ng babae pa ibaba, pero paghakbang niya, sumala ang kanyang paa sa hagdan. Humawak siya sa babae para kumuha ng balanse, pero kusa nitong inalis ang kamay niya at pasimple siyang itinulak habang sumisigaw. Bitiwan mo ako! Hindi mo masasaktan ng bata sa sinapupunan ko. Mamatay man ako! Walang ideya si Peach sa kung anong sinasabi ng babae. Pero dahil sa kawalan ng lakas, tuluyan siyang nahulog sa hagdan.
Naramdaman niya ang sakit sa buong katawan niya hanggang tumigil ang paggulong niya. Kaagad siyang nanghina habang habol-habol ang kanyang paghinga. Peach! Sigaw ng pamilyar na boses ni Owen. Mapait siyang napangiti habang nakabaling ang ulo niya sa may hagdan. Pero sa kabilang direksyon lumitaw si Owen. Wala na siyang naiintindihan sa paligid, pero isa lamang ang napagtanto niya. Hindi si Owen ang kasama ng babaeng tumulak sa kanya. Nakita niya itong lumabas saka hinila ang babae palayo. Peach, please, don't close your eyes. Nahimigan ni Peach ang takot sa boses ni Owen. Pilit niya itong tinitingnan sa maliit na bukas ng kanyang mga mata. Kumirot ang dibdib niya nang makitang umiiyak to. Owen, salamat. Patawad. Hanggang dito na lang ako. Humungot ng hininga si Peach para magkaroon ng sapat na lakas sa gusto niyang sabihin kay Owen. Hinang-hina na siya, pero pinilit pa rin niyang magsalita. Mahal kita, Owen. Napangiti na lang si Peach nang masabi niya ang mga katagang yon bago tuluyang mawala ang kamalayan niya. Mabilis lumipas ang 3 taon. Seryosong pinag-aaralan ni Owen ang panibagong proyekto ng kumpanya niya. Naging matagumpay ang kakalabas ng pelikula ni Barry James at patuloy pa rin itong nakikipag-ugnayan sa kanya sa ngalan ng trabaho. Mas lalong umingay ang pangalan nito sa nakaraang proyekto na nakatulong din ng malaki sa kumpanya. Habang abala, pumasok si Claudio na halatang nagmamadali. I'm busy, Claudio. What do you want? Sir, tumawag po si Nurse Faye. Gusto po niyang ipaalam na napagkasundoan daw ng ospital na i-re-evaluate na ang life support ni Miss Magno. Biglang natigilan si Owen. Nadampot niya ang squishable sa gilid ng mesa at malakas na pinsilyon. Hindi nila pwedeng gawin yun. Mariin niyang sabi at halatang nagpipigil ng galit. Buhay pa si Peach. Hindi pa siya sumusuko. Magigising pa siya. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Claudio. Tumayo siya at agad na iniwan ang ginagawa. Cancel my appointments for today. Bili niya bago mabilis na umalis. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at siya na mismo ang nagmaneho patungong St. Matthew Medical Center kung saan nakakonfine si Peach. 3 taon na ang lumipas mula nang mahulog ito sa hagdan. Isang matinding pinsala sa ulo ang natamo nito. Mula noon, hindi na ito nagising. Ilang beses itong nailagay sa intensive care at kalaunan ay nanatiling nakakonfine sa long-term care unit habang nakaasa sa mga makina na tumutulong sa paghinga nito. Bago ang aksidente, maayos ang tugon nito sa chemotherapy at unti-unti sanang gumaganda ang kondisyon nito. Gayunpaman, ang naging head injury ang nagpalala at naging pangunahing dahilan kung bakit ito nanatili sa coma. Kahit 3 taon na ang lumipas, hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw magigising din si Peach at makikita niya ang ngiti nito. Pagdating sa ospital, kaagad niyang pinuntahan ang direktor na si Mr. Horsey. Ngunit uminit lamang ang ulo niya sa paliwanag nito. Mr. Kim, matapos ang review ng Hospital Ethics Committee at Legal Council, naaprubahan na ang withdrawal of life support alinsunod sa protocol. Wala na po kaming nakikitang posibilidad ng recovery kay Miss Magno. Dahil walang legal next of kin ang pasyente, ang desisyon ay nakabatay sa medical futility at hospital guidelines. Maaari na naming ipagpatuloy ang proseso ng withdrawal alinsunod sa protocol at batas. Hindi ako papayag sa desisyon niyo, Mr. Horsey. Nagbabayad ako ng tama para sa medikasyon ni Peach. Bakit aalisan niyo siya ng karapatang mabuhay? Hindi niyo ba nakikitang lumalaban pa siya? I'm sorry, Mr. Kim. Nauunawaan namin ang concern mo. Pero kahit ikaw ang sumasagot sa gastusin, hindi po yung katumbas ng legal authority para magbigay ng consent sa mga ganitong desisyon. Dahil wala pong legal next of kin o authorized representative ang pasyente, ang desisyon ay ginawa batay sa Hospital Ethics Review, medical assessment at legal guidelines. Mas nainis si Owen dahil ipinamukha pa nito na wala siyang karapatan kay Peach. Kung hindi sana ito nangyari, baka asawa na niya ang dalaga. Na-late siya ng araw na yon para ihanda ang sorpresa niya sa rooftop. Selebrasyon yun dahil nakalagpas na ito ng 21 days, pero hindi natuloy ang proposal niya dahil sa aksidente nito. Walang kwenta. Kung hindi kaya ng ospital niyo, maghahanap ako ng ibang ospital na susuporta sa pangangailangan ni Peach. Nang araw ding yun, naghanap ng ibang ospital si Owen at inilipat si Peach. Nakiusap din sa kanya si Nurse Faye para maging personal nurse nito na pinagbigyan naman niya dahil sanay na ito kay Peach. Para hindi na maulit ang kawalan ng karapatan sa mga desisyon para kay Peach, pinakasalan niya ito kahit wala itong malay. Nang sa ganoon, siya na ang magdedesisyon sa lahat ng bagay tungkol sa asawa niya. Han, we just became husband and wife today.
Malungkot niyang sabi habang hinahaplos ang kamay nito kung saan nakasuot ang singsing. Please wake up, hon. Namimiss ko na ang mga ngiti mo. Pinagmasdan ni Owen ang mukha ni Peach at kusa na lang tumulo ang mga luha niya. Kuya, pinahid ni Owen ang luha sa kanyang mukha nang pumasok si Olivia. Naayos ko na ang marriage papers niyo. May kailangan ka pa ba? Wala na. Thank you, Olivia. Siya nga pala, pinapasabi ni Lolo na hindi siya makakapunta ngayon, pero ibinigay niya ang villa sa House of Paradise bilang regalo sa inyo ni Peach. Thank you. Tell it to Lolo. Malumbay pa rin niyang tugon. Okay, tatawagan ko na lang siya mamaya. Sandaling tumahimik si Olivia bago muling nagsalita. Dinalaw ko pala si Mia sa kulungan kahapon. Humihingi ulit siya ng tawad sa nagawa niyang kasalanan kay Peach. Mahigpit na kinuyom ni Owen ang kamay niya. Nagpaimbestiga siya kung paano nahulog si Peach ng araw na yon at lumabas sa investigasyon na itinulak ito ni Mia. Noong una, itinanggi yun ng babae, pero kalaunan ay umamin din ito maging ang kasabwat nitong lalaki. Intensyon nitong masira ang relasyon nila Peach dahil sa lihim nitong damdamin para sa kanya. Kahit anong hingi nito ng tawad, ipinakulong pa rin niya ang babae. Pinakamababa nitong sentensya ay 8 taong pagkakabilanggo. Kulang pa sana yun kung tutuusin dahil ilang taon ng coma si Peach dahil dito. Mapapatawad ko lang siya kung mapapatawad siya ni Peach. Hanggat hindi nagigising ang asawa ko, magdudusa siya sa kulungan kasama ang konsensya niya. Nauunawaan ko, kuya. Sana magising na si Peach. Hindi para patawarin si Mia, kundi para tuluyan ka ng maging masaya. Hindi ko siya susukuan, Olivia. Hanggat lumalaban siya, lalaban din ako para sa kanya. Kasama mo ko palagi, kuya. Pareho tayong lalaban para kay Peach. Salamat, Olivia. Tumagal man ang paghihintay ni Owen, hindi pa rin siya sumuko. Pinagsasabay niya ang trabaho at pagiging asawa kay Peach. Maghapon siya sa opisina at nasa ospital naman siya tuwing gabi. Hinding-hindi siya mapapagod sa paghihintay kung kailan ito magigising. Panibagong taon na naman ang nakalipas. Kasalukuyang may business meeting si Owen sa Korea nang makatanggap siya ng tawag mula kay Olivia. Hindi siya sumasagot ng tawag lalo na sa kalagitnaan ng meeting. Pero hindi niya pinalampas ang tawag ng kapatid niya. Nagpaalam siya sandali sa mga kamiting para sagutin ang tawag. Olivia. Kuya, gising na si Peach. Mabilis nitong sabi. Talaga? Oh, thank God. Uuwi ako agad. Sige kuya, hihintayin ka namin. Walang sabi-sabing iniwan ni Owen ang napakahalagang meeting at kumuha agad ng flight pabalik ng Pilipinas. Pakiramdam niya ay mas matagal ang biyahe kaysa sa paghihintay niyang magising si Peach. Inip na inip siya sa paglapag ng eroplano, maging sa paghihintay ng taxi patungong ospital. Kaya tinakbo niya agad ang kinaroroonan ni Peach nang makarating sa ospital. Pagbukas ng silid, natigilan siya sa may pinto. Parang nauupos ang kanyang paghinga sa tuwa nang muling masilayan ang ngiti nito. Ang sabi ni Olivia, pinakasalan mo raw ako habang natutulog. Totoo ba yun, Owen? Malambing nitong tanong. Halos magkandara pa sa pagmamadali si Owen makalapit lang sa asawa niya. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi at tinitigan. Thanks God, you gave my wife back to me. Imbes ay sabi niya. Mabilis niya itong hinalikan sa labi sa kaniyakap. Totoo bang kasal na tayo, Owen? Ulit nito. Marahan siyang dumistansya. Hinawakan niya ang kamay ni Peach bago ipakita ang parehong singsing na suot nila. Yes, pinakasalan kita habang wala kang malay. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita at para magkaroon ako ng karapatan sa'yo at upang hindi na ako pahirapan ng mga ospital sa pagdedesisyon sa'yo. I'm sorry kung... Inilapat ni Peach ang hituturo nito sa labi niya. It's okay. Masaya ako na pagising ko kasal na tayo. Hindi ka ba galit? Bakit naman ako magagalit? Diba at bago ako nawalan ng malay noon, sinabi kong mahal kita? Masaya ako natatandaan mo pa yun. Oo naman. Sinabi na rin ni Olivia ang lahat sa akin, simula nang mangyari ang aksidente ko. Sinabi rin niya na naging pangalawang tahanan mo ang ospital para samahan ako. Nahinto ang gamutan ko sa leukemia pero hindi ako pinabayaan ng mga doktor dahil din ang nais mo. Salamat sa paglaban para sa akin, Owen. Hindi ako sumuko dahil alam kong hindi ka rin susuko. Ikaw lang ang iniisip ko sa madilim na mundong kinalalagyan ko. At ngayon, muli ko nasilayan ng liwanag kung saan ka naroon. Bumalik ako para sa'yo. At handa akong patawarin ng mga nagkasala sa akin para magkaroon ng masayang buhay kasama ka. Hindi ko sasayangin ng ikalawang pagkakataong to. Itutuloy ko ulit ang pagpapagamot dahil gusto pa kitang makasama ng maraming taon.
I love you, Owen. Nakapikit na hinalikan ni Owen ang kamay ni Peach. Ramdam niya ang pag-agos ng mainit na likido mula sa kanyang mga mata. I love you too, hon. Bulong niya sa paos na boses. Pakakasal ulit tayo kapag pwede ka na maglakad sa altar. Pero bago yun, aalokin muna kita ng kasal ulit. Honey, will you marry me again? Oo naman. May malay ako o wala. Lagi kitang pakakasalan. Walang paglagyan ng kasiyahan sa puso ni Owen sa muling pagising ni Peach. Ngayong gising na ito, mas matatag ang loob niyang samahan ito sa laban. Hindi lang para mabuhay, kundi para tuluyang gumaling. Nanatili pa si Peach sa ospital upang ipagpatuloy ang gamutan at rehabilitasyon. Unti-unti, bumalik ang lakas nito kasabay ng patuloy na pagbuti ng kalagayan nito. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay nila, tuluyan na itong nakauwi sa kanilang tahanan ni Owen, sa villang regalo ng lolo nito. Sa paglipas ng panahon, idineklara ng doktor na wala nang nakikitang senyalis ng leukemia sa katawan ni Peach. Isang salita na tila imposibleng mangyari noon, pero ngayon ay isa ng katotohanan. Ang 21 days na taning sa buhay ni Peach noon ay nadugtungan ng napakaraming taon. Kaya naman tinupad na ni Owen ang muli nilang pagpapakasal sa simbahan. Ilang taon pang lumipas, lalo pang pinagtibay ng pagsubok ang kanilang pagmamahalan. At sa wakas, kahit na tumataas na ang edad nila, nabiyayaan pa rin sila ng isang munting himala, isang lalaking anak na sumalubong sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Isang malaking biyaya na para sa kanila na gumaling si Peach sa sakit niya, pero talagang kinumpleto ng Diyos ang kaligayahan nilang mag-asawa. Dahil sa kabila ng matitinding pagsubok sa buhay nila, binigyan pa rin sila ng isang malusog na anak. Sa huli, ipinapaalala ng kanilang kwento na ang buhay ay hindi nasusukat sa haba ng paghihirap, kundi sa lalim ng pagmamahal na pinili nating ipaglaban. Minsan, darating tayo sa puntong susuko na tayo at tatanggapin na ang katapusan. Pero doon pa lang pala magsisimula ang mga himalang hindi natin inaasahan. Sa gitna ng sakit, takot at kawalang katiyakan, may mga taong darating para samahan tayo. Hindi para iligtas tayo agad, kundi para lumaban kasama natin. At kapag pinili nating kumapit, maniwala at magmahal sa kabila ng lahat, doon natin makikita na ang dating dilim ay nagiging liwanag at ang akala nating wakas ay isa palang panibagong simula. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.